Ang Devil Emperor. Credit to the author. 51 hanggang 58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga slum sa Imperial Capital ang pinakamadilim na sulok ng imperyo. Ang mga marurumi, mabubuti, tuso, at lahat ng iba pang uri ng tao ay nakikisalamuha rito, kasama ang mga nawasak na barong-barong ay naglarawan ng isang ganap na kawawang imahe. Sino mang taong may respeto sa sarili na may kaunting pera ay hindi kailanman pipiliing tumira dito. Tanging ang mga nabubuhay sa isang araw at ang mga tunay na mahirap ang nanatili rito, naghihintay sa araw na aagaw sa kanila ang kanilang buhay. Ngunit sa pinakamasamang sulok ng mga slum ay may isang patio na kinatatakutan ng mga tao hanggang sa punto na matakot silang pumasok sa mga pinto nito. Kahit na ang pinakamasama at pinakamasamang tao ay mag-atubiling gumala rito, babalaan siyang umalis sa bahay na ito. Walang nakatira sa patio na ito, ngunit sa gabi, may mga nakakakilabot na bulong na nagmumula rito. May ilan na naglakas loob na mag-imbestiga, ngunit parang nawala ang kanilang mga bakas sa mundong ito sa sandaling katapak sila sa loob. Kamakailan lamang, sumugod ang ilang bone tempering at maging ang isang eksperto sa Profound Heaven, nang walang kinatatakutang masama. Pagkatapos, wala nang balita. Wala pa rin silang nadatnan. Mula sa sandaling iyon, naging bawal ang patio, iniiwasan ng malalakas at mahihina. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, kung kailan ang mga slum ay naging hindi pangkaraniwang tahimik. Ang mga tao ay umuwi ng mas maaga at malayo hanggat maaari sa malademonyong patio. Ngunit noon din umilo ang isang mahinang parol sa looban. Para itong apoy na parang multo, paminsan-minsang kumikislap. Sa isang sirang silid ng patio, isang matandang may puting mga sentido ang nakaupo ng masayang-masaya sa upuan ng isang tagapagturo, iwinagayway ang isang pamaypay na parang balahibo ng gansa. Ang kanyang mga matang nakapikit ay kumikislap paminsan-minsan, at ang kanyang bibig ay nakatiklop sa mga sulok. Para bang nasa ilalim niya ang pagdurusa at kaligayahan ng mundo. Dalawang matandang lalaki ang nakatayo sa likuran, ang isa ay may itim na buhok at ang isa naman ay may puting buhok. Nakapikit ang kanilang mga mata ngunit ang kanilang malalakas na aura ay nagpapakilala sa kanila bilang mga eksperto, na pumipigil sa anumang nabubuhay na nilalang na lumapit ng 100 metro sa kanilang paligid. Kahit ang isang hindi nakakapinsalang salagubang ay matutuklasan na ang maliit nitong puso ay binabagabag ng takot. Swoosh! Isang tunog ang bumasag sa katahimikan at isang lalaking nakaitim ang biglang lumitaw sa labas ng silid. May suot siyang sombrerong kawayan na natatakpan ang kanyang mga tampok. Tumigil sa pagpaypay ang nakaupong matandang lalaki at ngumiti, "Panginoon ng Lambak, kumusta na ang takbo nito?" Ang lalaking nakasuot ng kawayan ay ang Valley Lord ng Hell Valley, ikaw Wanshan. Bamantong hininga, umiling si Wanshan, nasira ang 12 taon ng masusing pagsisikap. Iniutos ng emperador sa Hell Valley na lumayo sa Rockland City. Ganon din sa iba pang mga bahay. Tiyak na may naramdaman siyang kakaiba. Oh! Nakangiting tinaas ng matandang lalaki ang isang kilay, plano ba ng emperador na ipatupad ang Secret Pearl Order? Ang hula ko ay oo. Nagalit ang mukha ni Wanshan, swerte naman sila noong nakaraan, pero sa susunod, hindi na ganoon kadali. Gusto ng emperor na itayo ang ika-8 bahay, pero tingnan natin kung mabubuhay pa ang angkan para sa araw na iyon. Hahaha, Panginoon ng Lambak, bawasan mo ang iyong galit. Ang pagkatalo ay pagkatalo. Bakit ka pa magdedahilan? Kalmado pa rin ang matanda, ngunit ang kanyang mga salita ay matalas at puno ng paghamak. Ang lambak ng impyerno ay isa sa 7 maharlikang bahay, ngunit hindi nito kayang harapin ang 3 karaniwang angkan. Ang oras ng pagbagsak nito ay malamang na malapit na. Biglang sumabog ang kapangyarihan ni Wanshan. Binasag ng Peak Profound Heaven Cultivation ang mga bintana. Inilabas niya ang lahat ng ito para pilitin ang matanda. Conrad, ikaw ang nagsabi sa akin ng nilalaman ng Secret Pearl Order. Ikaw rin ang nagsabing gusto ng emperador na tumulong sa pag-angat ng ika-8 bahay. Sa iyo rin nanggaling ang plano ng 12 taon. Kaya paano ka nakakapagsalita ng ganito? Sumigaw si Wanshan, pumunta ka sa impyerno. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ng matanda, kalmado pa ring nakaupo at dahan-daang nagpapaypay. Bang!
Nang papalapit na ang pressure kay Conrad, nanlaki ang mga mata ng mga itim at puting matatanda sa likuran niya. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng isa ay kumislap ng itim habang ang sa isa naman ay kumislap ng puti. Isang alon ng umalangaw-ngaw palabas at sumalubong sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Wanshan na lumikha ng isang nakakabinging tunog. Nayanig ang buong slum. Nakaramdam ng kirot sa lalamunan si Wanshan at dumura ng dugo habang namumutla ang kanyang mukha. Muling ipinikit ng dalawang matanda ang kanilang mga mata, habang si Conrad ay inuuga ang pamaypay na parang walang nangyari, habang suot pa rin ang walang humpay ng ngiti. Hindi makapaniwalang pinanood ni Wanshan ang mga elder na itim at puti, mga elder na yin-yang. Tumanggaw si Conrad, Panginoon ng Lambak, napakatalino mo talaga. Hindi na nagpakita ang mga senior na ito sa nakalipas na siglo. Nakakamangha na nakikilala mo pa rin sila. Nagngangalit ang mga ngipin sa galit, hinihingal si Wanshan habang paminsan-minsan ay dumudura ng dugo, ngunit ang hitsura niya kapag lumingon sa mga matatanda ay ngayon ay puno ng takot. Karapat-dapat kang maging numero 1 pantas ng Titans, ang pinuno ng 4 na haligi, si Punong Ministro Hale. Para mapaalis ang mga halimaw na ito sa kanilang bundok, kahit si Levi Fang mula sa mga banal na dragon ay hindi maihahambing sa iyo. Hahaha, nagpapalabis ka, Panginoon ng Lambak. Hindi ako karapat-dapat sa ganoong titulo. Hindi pa ako nangangahas na harapin ang pamilyang imperial sa publiko. Sandaling tumawa si Conrad, ngunit ang kumpiyansang ipinakita niya ay hindi matitinag. Sumanghal at bumulong si Wanshan, si Prime Minister Hale ay kasing mapagkumbaba at kasing arrogant niya. Sino sa Imperyong Titans ang makakapantay sa kapangyarihan mo? Kahit ang pamilyang imperial ay hindi makakapantay. Hay nako, naiintindihan ko na kung bakit ka nabigo sa Rockland City. Sa mundong ito, ang lakas at kahinaan ay hindi halata sa isang sulyap. Bumantong hininga si Conrad habang nakatingin sa langit, bukod pa rito, hindi ako ang numero 1 pantas sa Titans. Kung hindi ikaw, sino? Yung taong nasa itaas ko. Itinuro ni Conrad pataas ng may seryosong ekspresyon. Hinamak ni Wanshan, ang tinutukoy mo ba ay ang matandang emperador na iyon? Si Nile. Humajejek si Conrad, 40 taon na akong punong ministro sa korte ng imperyo, at hindi ko pa rin siya mabasa. Panginoon ng Lambak, bumalik ka na. Siguraduhin mong hindi ka nagagawa ng anumang gulo. Iginalaw ni Conrad ang kanyang pamaypay habang bumalik sa normal ang kanyang mukha, mag-ingat ka na huwag mong bigyan ng pagkakataon ang matandang iyon na tuluyan kang paalisan. Humph! Ang kapangyarihan ng pamilyang imperial ay halos hindi sapat para harapin ang aking Hell Valley. Ngumisi si Wanshan, ngunit nang makita niya ang malamig na tingin sa mga mata ni Conrad, hindi na siya nagpatuloy. Ikinuyom niya lang ang kanyang mga kamay at naglaho sa kalaliman ng gabi. Pagkaalis ni Wanshan, huminga ng malalim si Conrad at tumangala sa langit. Kamahalan, ano ang inyong plano? Ano ang Secret Pearl Order? Pagkalipas ng 3 buwan, sa Misty Forest sa paanan ng Blackwind Mountain. Nakatayo si Ethan malapit sa isang napakalamig na lawa ng dugo, hawak ang isang upo. Ang kanyang mga kamay ay nagpakita ng mga senyales at ang mga pulang tuldok ay lumipad mula sa lawa patungo sa upo. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Ethan habang pinagmamasdan ang gumagalaw na mga pulang tuldok. Ang blood pond na ito ay isang bagay na ginawa ni Ethan para palakihin ang Frigid Pool Snowworm. Gayunpaman, mas angkop na tawagin itong Frigid Pool Bloodworm. Gumamit si Ethan ng isang sikretong sining mula sa 9 Serenity's Secret Records upang sanayin ang partikular na demonyong nilalang na ito. Kaya hindi lamang nito napanatili ang kakayahang parasitiko ng Frigid Pool Snowworm kundi nakakonekta rin ito kay Ethan sa pamamagitan ng telepathy. Maaari na itong makipagtulungan sa kanya sa pagsasagawa ng isang sikreto at masamang magic art mula sa 9 Serenity's Secret Records, ang Sumpa ng Dugo. Ang Sumpa ng Dugo ay isang paraan ng isang demonyong tagapagsaka upang kontrolin ang kanyang mga tauhan. Kapag naipataw na niya ang Sumpa ng Dugo sa isang tao, kailangan nilang sumunod sa kanya habang buhay. Kung hindi, ang Sumpa ng Dugo ay sumiklab at ang biktima ay mamamatay sa pagsabog ng dugo, isang malupit at mabangis na wakas. Ngunit ang Sumpa ng Dugo ay may nakamamatay na depekto. Kung ang target ay mas malakas kaysa sa caster, ang huli ay lalamunan. Hindi ito mabuti para kay Ethan. Pero ngayong nasa kay Ethan na ang Bloodworm, maaari nang maalis ang depektong ito.
Dahil nakatira ang bloodworm sa katawan ng target, hindi nila kailanman maaalis ang sumpa ng dugo. Gamit ang espesyal na demonyong nilalang na ito, si Ethan ang mamamahala sa isang malaking grupo ng mga eksperto na tutulong sa kanya. Kung may makakarinig nito, tiyak na papatayin nila mismo si Ethan, kahit ang mga eksperto sa Radiant Stage. Ang malademonyong nilalang na ito ay isang kasuklam-suklam, isang paghamak sa langit. Manginig ang sinumang tagapakinig kapag narinig niya na kayang gawing alipin ang sinumang eksperto. May nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, kinuha ni Ethan ang kalabasang puno ng bloodworm at umalis sa Misty Forest. Nagsagawa siya ng hand sign at ang hamog sa kagubatan ay naging madyugo, na nagbabawal sa sinumang makapasok. Ito ang kanyang kinalakhang lugar. Bakit pa niya hahayaang mahanap ito ng iba? Itinago ang kalabasa sa kanyang singsing, bumalik si Ethan sa bundok ng Blackwind. Habang papunta, binigyang pansin niya ang bawat damo, bawat puno upang matiyak na nasa maayos ang lahat. Sa nakalipas na 3 buwan, bukod sa pagpapadala ng pamilyang imperial ng libu-libong Spirit Stone at daan-daang tableta, nagpadala rin ang Veiled Dragon Pavilion ng 2,000 Spirit Stone. Sapat na ang mga Spirit Stones niya para maipagmalaki niya ang kakayahan ng kanyang Array Grandmaster. Isa pa, dahil sa natural array niya rito, kaya pa rin niya mag-set up ng dissenting defensive array kahit wala siyang ganoon karaming Spirit Stones. Sa silangan ng Blackwind Mountain ay ang posisyon ng Asher Dragon sa ilalim ng katangiang kahoy. Ito ay isang lugar na puno ng sigla. Dahil dito, nagtayo si Ethan ng isang hanay ng mga nasa ika-5 baitang, ang Poison Dragon Array. Lumaki ang mga makamandag na masukal sa loob ng hanay at ang miasma sa itaas ng mga ito ay hindi kailanman magkakalat. Kahit ang isang eksperto sa Profound Heaven ay mahihirapan na makatakas gamit ang kanyang buhay. Sa kanluran ay ang posisyon ng puting tigre sa ilalim ng katangiang metal. Ito ay isang lugar na puno ng matatalas at malalaking halaman. Nagtayo si Ethan ng isang hanay ng mga nasa ika-5 baitang, ang Dazzling Gold Array. 9 na araw ang sumikat ng maliwanag sa loob ng hanay sa bawat direksyon na hindi kayang lockerin ng sinuman ang nakadilat ang mga mata. Ang bawat sinag ng gininto ang liwanag ay parang isang matalas na espada, na kayang magnakaw ng buhay ng mga tao, ngunit walang laman. Sa timog ay ang posisyon ng Ibong Vermilion na may katangiang apoy, na puno ng nagliliyab na chi. Inilagay ni Ethan ang hanay ng ika-5 baitang, ang Black Flame Array. Ang mga apoy sa loob nito ay mga apoy na parang demonyo na sumisira sa mga buto. Kapag pumasok ito sa katawan ng isang tao, mahihirapan itong alisin, at hindi ito titigil sa pagnangahanggang sa masunog ang target at maging abo. Sa hilaga ay ang posisyon ng itim na pagong ng katangiang tubig, isang lugar na puno ng matinding lamig. Itinayo ni Ethan ang hanay ng mga nasa ika-5 baitang, ang Ice Shadows Array. Umihip ang malalakas na hangin sa loob ng teritoryo ng hanay, na bumubuo ng walang katapusang mga ilusyon. Ang sinumang papasok dito ay madaling maliligaw at mamamatay sa lamig dahil sa lamig na tumatago sa buto na tumatago sa katawan ng biktima. Hindi sinabi ni Ethan kahit kanino ang tungkol sa 4 na bagong array. Pero dahil ngayon ang araw ng kanyang pag-alis, kinailangan niyang ibigay ang paraan ng pagkontrol ng mga array sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. 52. Batang binibini, sumama ka sa akin. Sinenyasan ni Ethan si Andrea. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit sumunod pa rin siya. Tuwang-tuwa siya nang makita ang napakaraming bagay na dala mula sa pamilyang imperial nitong mga nakaraang araw. Lalo na't may 2 matatandang nagbabantay, ang angkan ng Larsen ay lalong lumalakas araw-araw. Labis siyang naantig at nawala ng masabi. Umabot na sa punto na hinayaan na lang niya ang pagkawala ni Ethan nitong nakaraang 3 buwan. Katie, wala Kindstone, mayroon bang anumang bagay? Ngumiti si Andrea habang papasok sila sa isang maliit na silid. Isinara ni Ethan ang mga bintana at pinto nang hindi sumasagot. Nagsimulang mag-isip ang kanyang mga iniisip at namula ang kanyang mukha. Ethan, anong ginagawa mo? Nahihiya si Andrea. Huminga ng malalim si Ethan at nagsimulang, aalis na ako. Ano? Gulat na nakatayo roon si Andrea. Baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala, iniisip kung mali ba ang narinig niya. Saka lang siya na siguro nang ulitin ni Ethan ang sinabi niya. Aba, lumalaki na ang angkan ng Larsen at sila na ang nangungunang angkan sa Rockland City. Bakit mo gustong umalis? Para sa kaligtasan ng angkan ng Larsen.
Seryoso ang tono ni Ethan, ligtas ang angka ng Larsen, sa ngayon. At wala nang ibang angka na guluhin ito. Pero tandaan mo kung ano ang kailangan nating gawin kapalit ng lahat ng ito. Tinanggap namin ang malabong Secret Pearl Order ng pamilyang imperial at sinaktan ang Hell Valley ng 7 maharlikang bahay. Tungkol naman sa Veiled Dragon Pavilion, kung hindi kami aakyat sa antas ng 7 bahay, magbabago ang kanilang paninindigan sa amin. Kung gayon, mas kailangan ka pa namin. Ano ang gagawin namin kung wala ka? Napaluha si Andrea, ayaw siyang pakawalan ng kanyang puso. Sa isang iglap, isang kumikinang na luha ang palm attack. Pinunasan ni Ethan ang kanyang mga luha gamit ang isang banayad na haplos, tama si Fatty sa isang bagay, ang pundasyon ng isang angkan ay ang lakas. Aalis na ako ngayon para ibalik ang mga eksperto para sa angkan ng Larsen para protektahan ang ating kinabukasan. Ito ang paraan ng pagkontrol sa 4 na array sa paligid ng Blackwind Mountain. Ikaw lang ang dapat gumamit nito. Kung hindi ako makabalik sa nakaraan, maaari mong i-activate ang mga array para harapin ang anumang problemang lilito. Ito ay 4 na array para sa ika-5 baitang, kasama ang Wraith Array sa Misty Forest, dapat ka nitong ipagtanggol ng matagal. Nagbigay si Ethan ng isang jade slip kay Andrea, na tinanggap naman ito ng umiiyak. Mahina niyang tinanong, gaano katagal ka mawawala? Bumantong hininga si Ethan at umiling, hindi ko alam. Pero babalik ako sa lalong madaling panahon. Hindi lang siya aalis para mag-recruit ng mga eksperto, kundi para hanapin din ang natirang bahagi ng Heavenly Emperor na pinag-uusapan ni Jackson, ang Lightning Canyon. Sa anumang oras, ang pagpapataas ng kapangyarihan ng isang tao ang pinakasimpleng paraan para magarantya ang kaligtasan ng isang tao. Sige, umalis ka na. Papuntahin mo na sina Kapitan Peyton at Dexter. Tumango si Andrea, umalis ngunit huminto upang halikan si Ethan. Sandali siyang natigilan at pinagmasdan ang pag-alis nito ng may malalim na tingin. Namula si Andrea ngunit hindi lumingon habang bumubulong, bumalik ka agad. Nang dumating ang mga salita, wala na siya. Hindi nagtagal, dinala ni Kapitan Peyton si Dexter. Maging sila ay nagulat nang paalis na si Ethan. Hanggal na bata, ikaw lang ang lalaki sa angkan ng Larsen. Sa iyo na lang aasa ang kapatid mo sa hinaharap. Dapat kang umakto na parang isang tunay na pinuno ng angkan na may responsibilidad sa angkan ng Larsen. Tinapik ni Ethan ang balikat ni Dexter. Tumango si Dexter habang umiiyak. Paglingon kay Kapitan Peyton, kumislap ang kamay ni Ethan at nagpakita ng isang jade slip. Ngunit nang akmang kukunin na ito ni Kapitan Peyton, naikuyom ni Ethan ang kanyang kamao. Tiningnan siya ni Kapitan Peyton ng may pag-aalinlangan. Tinitigan siya ni Ethan ng matalim, Peyton Yale, natatandaan mo ba ang sinabi ni Danica? Tama siya, dahil sa talento mo, isa ka lang talagang chi condensation cultivator. Nagdilim ang mukha ni Kapitan Peyton, nang inag ang kanyang kamay at bahagyang umatras. Pero, naging seryoso ang tono ni Ethan, walang nakatakdang mangyari. May paraan ako para baguhin ang iyong katawan, para magkaroon ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Pero ang takot na mararanasan mo ay mas malala pa sa kamatayan at sa sakit na hindi maisip. Payag ka ba? Natigilan si Kapitan Peyton, pagkatapos ay labis siyang natuwa. Talaga. Tumango si Ethan at itinaas ang Jade Sleep, isa itong mid-profound rank demonic method, Wraith Art. Hindi ito katulad ng ibang cultivation method. Ito ay isang cultivation method para sa katawan, hindi pinapansin ang talento ng isang tao sa cultivation o ang kanyang konstitusyon. Ang pag-cultivate lang nito ay gagawing impyerno ang iyong buhay. Hindi ito naiiba sa pagpapakulo ng buhay. At kapag sinimulan mo na, hindi ka na maaaring tumigil o ang iyong kaluluwa ay mapapahamak. Dinilaan ni Kapitan Peyton ang kanyang tuyong mga labi, ngunit hindi siya natakot, tanging pananabik ang laman ng kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Hanggat kaya kung maging malakas, walang anumang paghihirap ang makakatalo kay matandang pang. Dinampot ni Kapitan Peyton ang Jade Sleep habang sumisigaw. Pinaalalahanan siya ni Ethan, ang mga kakilakilabot na mararanasan mo mula sa paglilinang nito ay hindi mo kayang unawain. Marahil ay dadanasan mo ang matinding sakit na maaaring gumuho at mamatay ang iyong isipan sa huli.
Ito ay isang mid-profound rank cultivation method na tumutugma sa isang high-profound rank cultivation method, ngunit dahil napakasakit ng proseso, maraming magagaling na demonic cultivator ang hindi man lang ng ahas na hawakan ito. Pumili ng matalino. Ikinakaway ang kanyang kamay, kumurap ang mga mata ni Kapitan Peyton. Kapatid na Kindstone, ang tanging paghihirap ni matandang pangsabuhay na ito ay ang makitang mamatay ang ulo ng angkan sa harap ko at hindi mapigilan ito. Ngayon, ang pinakadakilang hiling ko ay protektahan ang batang binibini at batang Panginoon. Tumingin si Kapitan Peyton ng may pasasalamat, kapatid na Kindstone, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito na wala ng pagsisisihan. Nanginig ang puso ni Ethan habang tumatango. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng paggalang. Sa susunod na magkita tayo, sana ay makakita ako ng isang makapangyarihang matandang pang at hindi isang bangkay. Hahaha, huwag kang mag-alala. Matigas ang ulo ko, hindi ako mamamatay dahil lang dito. Tumawa si Kapitan Peyton at niyakap ng mahigpit si Ethan habang mamasa-masa ang mga mata. Kapatid, bumalik ka agad. Hindi magiging pareho ang Larsen clan kung wala ka. Tinapik ang balikat ni Ethan, umalis si Kapitan Peyton kasama si Dexter. Alinsunod sa mga tagubili ni Ethan, dumating kaagad si Yana. Binibining Yale, kumusta ang gawaing ibinigay ko sa iyo? Ngumiti si Ethan. Namula si Yana sabay tango, kapatid na Kindstone, malapit na dumating ang 610 taong gulang na mga batang pinapunta mo sa akin. Lahat sila ay may mataas na talento at naghihintay ng iyong mga turo. Tiningnan siya ni Ethan sa katumango, paano mo nalaman na gusto ko silang turuan? Buong kumpiyansang nagsalita si Yana, kilala kitang mabuti para maniwala na tinulungan mo ang mga ulilang iyon dahil sa kabutihan ng iyong puso. Kaya hula ko gusto mo silang sanayin bilang mga gwardya ng angkan ng Larsen at gawin akong pinuno nila. Sa sinabi niya, may naalala si Ethan at bumantong hininga. Nako! Minsan na akong nagpalaki ng ulila dahil sa kabaitan at tingnan mo kung saan ako napunta. Hindi ba't pinagtaksilan niya ako sa huli? Malamig na kumislap ang mga mata ni Ethan sa puntong iyon na ikinatakot ni Yana. Binibining Yale. May hawak na jade slip si Ethan, ito ay isang paraan ng paglilinang na nasa gitnang antas ng espiritu, ang elusive shadow art. Linangin ito at pagkatapos ay ibigay sa mga pinagkakatiwalaan mo para bumuo ng shadow core na paprotekta sa angkan sa dilim. Magsimula sa 600 bata sa parehong paraan na itinuro ko sa iyo. Gamitin mo ang pinakamasama sa kanila bilang mga gwardya, ang karaniwan para sa Shadow Core, at ibigay mo ang pinakamahuhusay sa kanila kay Kapitan Peyton upang sanayin sila ng palihim. Sabihin mo sa kanya ang aking sasabihin, maiintindihan niya. Tinanggap ni Yana ang jade slip ng walang ekspresyon, saka tumitig kay Ethan, hindi mapakali ang kanyang puso, bakit hindi mo gawin mismo? Aalis na ako. Ano? Tanong ni Yana, bakit? Napilitan si Ethan na isalaysay muli ang kanyang mga dahilan. Tumango si Yana, ngunit bago siya lumabas ng pinto, hinalikan niya ang pisngi ni Ethan. Natigilan siya, pinanood ang pagtakbo nito palayo sa isang iglap. Anong nangyayari? Lahat ba ng babae mahilig tumoka? Sumunod ay si Yuntay. Ipinaliwanag sa kanya ni Ethan ang kanyang mga ginagawa at tapat na sinunod ni Yuntay ang kanyang mga tagubilin. Kahit siya ang Grand Elder, malinaw sa kanya na kontrolado ni Ethan ang lahat. Elder Yale. Naglabas si Ethan ng isa pang jade slip, ito ang profound rank martial art na naitala ko matapos pagsamahin ang martial arts ng tatlong angkan, ang Thunderwind Sweeping Dragon Art. Dahil bahagi ito ng Secret Pearls Order ng Imperial Family, ito ang magiging pinakamahusay na martial art ng Larsen clan sa unang tingin. Bilang Grand Elder, kailangan mong maging masigasig sa pagsasanay nito. Tumango si Yuntay ngunit tinanggo niya ito. Binigyang diin ni Ethan ang mga salitang sa panlabas na anyo na nagpapakitang mayroon pa siyang ibang matataas na ranggong martial arts na hindi alam ng pamilyang imperial, ang kanyang mga sikretong sandata. Maaaring dumating ang araw na matuklasan ng pamilyang imperial na ang ikawalong bahay na kanilang itinayo ay wala na sa kanilang kontrol. Ngunit sa oras na iyon, huli na ang lahat. Bata pa si Ethan, ngunit ang kanyang karunungan at katalinuhan ay umakit ng paghanga ng matanda. Magtiwala ka, Manager Kindstone, ako ang magiging pinakamahusay na Grand Elder.
Tumawa si Yuntay, at nagkaintindihan na sila ni Ethan. Kahit hindi ipinaalala ni Ethan, malinaw sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng paglapit sa isang pinuno, at na ang pamilyang imperial ay hindi dapat pagkatiwalaan. Ngunit binigyan ni Ethan ang matandang ito ng lakas ng loob na makipag-ugnayan sa higanteng ito. Tama, Manager Kindstone, kumusta naman ang mag-ama ng angka ng Collins? Kumunot ang noo ni Yuntay, 3 buwan na ang nakalipas simula ng pagsamahin ang 3 angkan, pero pakiramdam ko ay iba pa rin ang iniisip ng angkan ng Collins, palaging kaina-hinala ang kilos. Ang mga gwardya ng Blackwind Mountain ay may mga tauhan mula sa Collins Manor. Natatakot ako. Hayaan mo sila. Kumaway si Ethan habang nakangiti, ang angkan ng Collins ay bahagi ng Secret Pearl Order. Kung haharapin natin sila, magagalit ang pamilyang imperial sa atin. Pero kung sila ang unang magtataksil sa atin, hihihi. Kumislap ang mga mata ni Yuntay kasabay ng pagtango, napakahusay mo, Manager Kindstone, sa pagpaplano ng ganito kalayo. Napakurap si Ethan habang pinupuno ng hangering pumay ang kanyang mga mata. Noong umaga ng ikalawang araw, umalis si Ethan ng mag-isa sa Blackwind Mountain. Sa tuktok ng bundok, pinanood siya nina Andrea, Yana at Yuntay kasama ang iba pang miyembro ng Larsen clan. Maliban sa 2 ng Collins clan. Ngunit sa kagubatan sa kalagitnaan ng bundok, pinagmasdan nina Rhaegar at ng kanyang anak ang Papa Atres na figure ni Ethan ng may malamig na mga mata. Humph! Kung wala ang kawawang punk na ito, babagsak ang Larsen clan. Sumanghel si Orban, ang mabaong babaeng iyon, si Andrea, ay araw-araw na nakatingin kay Ethan, hindi man lang ako tinitignan. Dahil wala na si Ethan, atin na ang Blackwind Mountain. Tingnan natin kung magmataas siya ngayon. Hay nako, dapat bigyan ng kredito si Ethan para sa kanyang pambihirang talento. Mayroon siyang Veiled Dragon Pavilion sa kanyang kaliwa at ang 3 prinsipe sa kanyang kanan, habang siya mismo ay may kapangyarihang yanijin ang 3 angkan. Alam ng buong Blackwind Mountain na siya ang tunay na pinuno ng angkan ng pinagsamang angkan na ito. Umiling si Rhaegar, ang pinakamalungkot ay pinili niyang kalabanan tayo. Dahil aalis na siya, bawiin na lang natin ang lahat. Tay, ano ang gagawin natin? Tanong ni Orban. Umiling si Rhaegar at sinabing, huwag kang magmadali. Dahil wala na si Ethan, wala nang saysay ang angkan ng Larsen. Ang angkan ng Yale ang tunay nating kaaway. Kailangan nating magkaisa at maging mas malakas kaysa sa angkan ng Yale. 53. Sa lilim ng isang malaking kagubatan, isang figurang nakaitim ang nakatayo sa bangin ng bundok. Natanong niya ang isang malaking tarangkahan ng lungsod na may 3 gintong salitang nakasulat, Blue-Expanse City. Itinaas ang sulok ng kanyang bibig, umalis ang lalaking nakaitim na damit habang ang hangin ay nagkalat ng 2 tambak ng itim na alikabok. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating ang lalaki sa harap ng mga pintuan ng lungsod. Teka, nasaan ang pass mo? Kasabay ng isang kalansing, 2 gwardya ng lungsod ang nag-cross ng kanilang mga sibat sa harap ng lalaki habang inilalabas nila ang kanilang 6-layer chi condensation cultivation. Kinuha ng lalaking nakaitim ang isang metal na tableta na may nakasulat na Seren, at ipinakita ito sa kanila. Tumango ang mga gwardya at hinayaan siyang dumaan. Pumasok ka. Binilisan ng lalaking nakaitim ang kanyang lakad ngunit pagkatapos ng 100 metro, ibinoling niya ang kanyang tingin sa mga gwardya, at tinitigan sila ng may paghamak. Walang silbi. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at inilantad ang kanyang mukha. Si Ethan pala iyon. 1 buwan na ang nakalipas mula nang umalis siya sa Larsen clan, at ang lungsod na ito ang una niyang destinasyon, ang Blue-Expanse City. Ang lugar na ito ay nasasakupan ng Hell Valley. Kung paano inilagay ng Veiled Dragon Pavilion ang mga bantay nito sa Rockland City, ganoon din ang ginawa ng Hell Valley sa lungsod na ito. Para maiwasang makilala siya ng sinuman, nagsuot si Ethan ng itim na damit. Matapang niyang nilagpasan ang nakamamatay na panganib na ito dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Sino ang nagsabi sa mga espiritual na halimaw na mag-ipon sa bundok ng Beastland malapit sa Blue-Expanse City? Ito rin ang dahilan kung bakit napakahigpit ng seguridad sa lungsod na ito.
Mapamatuwid man o malademonyong tagapagsaka, may iba pang panlabas na paraan upang mapalakas ang kapangyarihan ng isang tao bukod sa mahirap na pamamaraan ng paglilinang. Mga espiritual na sandata, malademonyong kayamanan, mga espiritong hayop, mga malademonyong nilalang, lahat ng ito ay panlabas na paraan ngunit may malaking kahalagahan. Sa panahon ng panganib, maaari nitong iligtas ang buhay ng isang tao. Ang yumaong elder ng Hell Valley ay isang magandang halimbawa. Ang Soul Devouring Chronic Under GN Fan ay mayroong Purple Lightning Gold Eye at kayang itaboy ang magkasanib na atake ng tatlong elder ng Veiled Dragon Pavilion. Isa pa ang sandatang espiritual ni Jackson noong siya ay nasa ikatlong baitang, tinulungan siyang itaboy ang dalawang elder ng Hell Valley gamit lamang ang isang espada. Malinaw kung gaano kahalaga ang mga panlabas na pamamaraang ito sa mga magsasaka. Ang mga espiritual na hayop ay maaaring maging mga demonyong nilalang o mga espiritong hayop. Pinaamo sila ng mga matuwid na magsasaka upang maging mga espiritong hayop, habang pinaamo naman sila ng mga demonyong magsasaka upang maging mga demonyong nilalang. Ang dugong sanggol ni Ethan na natural na ipinanganak ay isang exception. Ang Blue Expanse City ay sinakop ng Hell Valley noong panahon ng pagkakatatag ng Imperyong Titans. Dahil dito, ang sinumang cultivator na gustong makuha ang kanyang spirit animal o demonyong nilalang ay kailangang makuha ang pagsang-ayon ng Hell Valley. At ginamit ito ng Hell Valley bilang dahilan para magtayo ng checkpoint kalahating milya sa paligid nito para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng lahat na nagpapahintulot lamang sa pagpasok ng mga may pass. Pero paano kaya ilantad ni Ethan ang sarili niya at Ayelay ang sarili sa isang tadyang? Kaya pinatay niya ang dalawang matuwid na magsasaka sa labas, ninakaw ang kanilang daan, at tuluyang pumasok. Humph! Tanging mahiyain na disipulo lang ang kayang takutin ng Hell Valley gamit ito. Sa tingin mo ba sapat na ito para harapin ang isang matapang na cultivator o isang eksperto sa Profound Heaven? Nagbitaw ng mapang uyam na salita si Ethan habang naglalakad. Pumunta siya hanggang dito sa Beastland Mountain Range para maghanap ng isang pambihirang spiritual beast sa ika-6 na antas, si Thunder Skylark. Ang pagpasok sa Lightning Canyon ay magagawa lamang sa pamamagitan ng lilang kidlat. Tiyak si Ethan na ang lilang kidlat ng ikatlong langit ni Jackson ay hindi katulad ng kidlat mula sa lugar na iyon, kung hindi ay nakarating na ito sa ika-6 na langit. Ang ganoong uri ng kapangyarihan ay isang hadlang kahit para sa isang eksperto sa Radiant Stage. Kaya bago niya malampasan ang mga paghihigpit ng Lightning Canyon, kinailangan muna niyang humanap ng paraan para magarantya ang kanyang buhay sa lugar na iyon. At ang Thunder Skylark, isang nilalang na nabubuhay sa pamamagitan ng paglunok ng kidlat, ay isang perpektong pagpipilian. Kapag nagawa na niya itong maging kanyang demonyong nilalang na kapareho ng Demon Transformation Art, hindi na siya mahihirapang makapasok. Umasa si Ethan na ang lilang kidlat ng Lightning Canyon ay hindi mas mataas kaysa sa ika-6 na langit, kung hindi ay kahit ang Thunder Skylark ay hindi makakaligtas sa paulit-ulit na hampas sa katawan nito at magiging abo. Kung mangyayari iyon, ang hinihintay na lang niya ay ang kanyang kamatayan. Huminga ng malalim si Ethan at binilisan ang takbo. Kung hindi dahil sa mga labi ng Emperador ng Langit, hindi siya kailanman mangangahas na dumaan sa ganitong panganib. Bam! Bam! Habang naglalakad siya, isang itim na figure ang tumama sa kanyang dibdib. Paglingon ni Ethan ay nakita niya ang isang maliit na pulubi na nakasuot ng gusot na damit. Galit na galit si Ethan, ngunit bago pa man siya makapagmura, narito na ang nagmamakaawang boses ng maliit na pulubi, "Please, huwag kang sumigaw." Kumunat ang noo ni Ethan. Pagkatapos, mula sa kanyang likuran, isang grupo ng 30 Chi Condensation Cultivator ang lumitaw. Dahil nagtago ang pulubi sa harap ni Ethan, sapat ang lapad ng kanyang itim na balabal para maitago ang pulubi. Mayroon bang palatandaan na siya? Wala. Anong pinagkakaabalahan ninyo? Hanapin ninyo siya. Kung hindi natin siya mahanap, kukunin tayo ng Panginoon. Murang sabi ng isang katiwala. Tumango lang ang iba habang naghihiwa-hiwalay. Nang makaalis na sila, tumangala ang pulubi ng nakahinga ng maluwag at tinapik ang kanyang dibdib, tinakot ako ng husto. Akala ko hindi ko na ito kakayanin. Hindi siya pinansin ni Ethan at naglakad palayo. "Ah, kuya.
Natigilan sandali ang pulubi at saka sumugod para harangan ang daanan ni Ethan. Madilim at marumi ang mukha niya pero ngumiti ng napakalaki habang sinasabing, "Salamat sa Nina. Kung hindi dahil sa iyo." Ngunit si Ethan ay nagpatuloy sa paglalakad. Nakatayo roon ang pulubi na kumukurap at saka dali-daling inabutan si Ethan, "Kapatid, galing ka ba sa labas ng lungsod? Maaari mo ba akong ilabas? Kung gusto mong umalis, gawin mo ng mag-isa. Hindi mo kailangan ng pass para makaalis." Iniwasan siya ni Ethan. Mapait ang mukha ng munting pulubi habang kinakagat ang labi at sumisinghot ng 2 beses habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi, "Kapatid, sa totoo lang, nagnakaw ako sa kanila. Kapag nahuli nila ako, mawawala na ako. Pakiusap, ilabas mo ako." Nakangiting tiningnan siya ni Ethan, mga 15 at 16 na taong gulang at isang 4th-layer chi condensation cultivator. Hindi ka mahina para sa iyong edad. Walang paraan na ang isang karaniwang tao ay magkakaroon ng ganitong cultivation. Isa ka bang tunay na pulubi? Tumigil sa pag-iyak ang pulubi at lumanggap ang mga mata niya na parang naghahanap ng dahilan. Nagpatuloy si Ethan ng nakangiti, "At kahit natapat ka, bakit kita tutulungan at sasaktan ng isang makapangyarihang angkan? Wala akong nakikitang dahilan para tulungan kita." Umiling si Ethan at nilampasan siya. Nakatayo ang pulubi sa kanyang kinatatayuan, hindi alam ang gagawin. Sa tingin niya ay hindi praktikal si Ethan. Sa simula pa lang, inakala ng pulubi na mabait na binata si Ethan dahil minsan na niya itong tinulungan. "Ayaw mo bang pumunta sa bundok ng Beastland?" Sigaw ng pulubi. Humiyo si Ethan sa kanyang mga hakbang, lahat ng pumupunta rito ay naghahanap ng mapupuntahan sa bundok ng Beastland. Ano pa ba ang meron dito, ang pagbisita sa sementeryo ng Hell Valley? Natigilan ng pulubi sa sinabi niya, may ugali talaga ang batang ito. Hindi ba siya takot mamatay dahil sa pagmumura sa Hell Valley? Pero habang tumatagal ang pag-arte ni Ethan, lalong nagiging kakaiba ang mga mata ng pulubi. Kailangan mong maghintay ng 3 buwan bago pumunta sa Beastland Mountain Range. Natigilan si Ethan nang nakakunot ang noo, "Bakit?" Lumapit sa kanya ang pulubi ng nakangiti, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, malapit nang lumabas ang Diamond Sand sa Beastland Mountain Range. Nitong mga nakaraang buwan, tinakpan ng Hell Valley ang buong hanay ng bundok para sa mismong dahilan na ito." Buhanging diamante. Lihim na natuwa si Ethan. Ang Diamond Sand ay kilala bilang dugo ng lupa, bihira at mahirap makuha. Ginamit ito para sa pagpino ng mga espiritual na sandata ng mga nasa ika-5 baitang. Ngunit ang mas nagpahalaga rito ay isa itong dumadaloy na spirit metal, perpektong tugma para sa kanyang blood infant. Malapit na ang kanyang blood infant na makarating sa bone tempering stage at kailangan niyang pinuhin ang katawan nito. Sa oras na iyon, maaaring lumipat ang blood infant sa pagitan ng pagiging pisikal at ilusyonado, na pumapatay ng mga tao nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ang pagpino nito gamit ang 100 spirit metal ay magpapatigis dito na parang isang demonyong kayamanan at magiging mahirap itong makapinsala dito. Maaari rin niyang makamit ang katulad na resulta sa pamamagitan ng pagpino ng blood infant gamit ang Diamond Sand. Kung magagawa niya ito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng 100 spirit metals. At dahil pino ang katawan mula sa Diamond Sand, magiging madali ang pagharap sa isang eksperto sa Profound Heaven. Habang iniisip ito, kumislap sa tuwa ang mga mata ni Ethan. Natanto ng pulubi si Ethan at umubo habang itinataas ang kanyang ulo ng may pagmamalaki, "Gumawa tayo ng kasunduan. Kung isasama mo ako sa labas ng lungsod, dadalhin kita sa bundok ng Beastland. At kapag pumutok ang Diamond Sand, maaari nating samantalahin ang kanilang kapabayaan at magnakaw ng kaunti." Palihim na natawa si Ethan. Imposibleng hindi naghanda ang Hell Valley para dito. Pero ang katotohanang mayroon siyang gabay para makapasok sa Beastland Mountain Range nang hindi nila nalalaman ay isang magandang bonus. Sige. Itinaas ng pulubi ang kanyang kamay at commendat. Umiling si Ethan at hinampas ang kamay ng pulubi. "Hahaha, ang galing. Sa wakas ay nakahanap na rin ako ng mag-aalis sa akin sa kasuklam-suklam na lugar na ito."
Tumawa ang pulubi habang nagtatalon-talon. Kuya, ano nga pala ang pangalan mo? Ethan. Prangka si Ethan dahil alam niyang kahit alam ng Hell Valley ang tungkol sa angkan ng Larsen, hindi pa rin gaanong kilala ang kanyang titulo bilang isang katiwala. At ang tanging nakakaalam na siya ang pumatay sa dalawa sa kanilang mga nakatatanda ay si Milo. Pero may maniniwala ba sa kanya kahit sabihin niya pa? Tiwala si Ethan na hahayaan ni Milo na mag-ugat ang bagay na ito sa loob niya. Kung may nakakaalam na namatay si Elder Gian sa kamay ng isang chi condensation pump, ngunit nakaligtas pa rin siya, magiging malungkot ang kanyang kinabukasan, kung hindi man mapuputol. Bukod pa rito, kahit magsalita pa siya, hindi ito kailanman i-anunsyo ng Hell Valley. Kaya ba nilang mawala pa ang reputasyon? Tumawa ang pulubi, Kuya Kindstone, tawagin mo akong Abby. Sige. Tumanggaw si Ethan, wala siyang gaanong dala dahil alam niyang peke iyon. Sumimangot ang pulubi, habang nakatingin sa kanya ng may malalim na tingin na puno ng kuryosidad. Ibang-iba ang impresyon ni Ethan sa lahat ng nakita niya noon, misteryoso lang. 54. Abby. Nang malapit ng dalhin ng munting pulubi si Ethan sa bundok ng Beastland, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Nang inag ang munting pulubi, nahihiyang lumingon. Kasabay ng mabagal na mga yabag, ang lumitaw sa harap ng dalawa ay isang eleganteng batang Panginoon na nakaputi at nakatali ang buhok. Nasa harap siya ng 20 eksperto sa chi condensation na nakasuot ng parehong damit gaya ng mga mula sa nakaraang grupo. Hindi pinansin ng batang Panginoon si Ethan at tinitigan ng may galit ang pulubi, tama na ang gulo mo. Panahon na para bumalik ka. Kinagat niya ang labi at mukhang nag-aalinlangan ang mga mata ng pulubi, ngunit agad din siyang nakapagdesisyon at tumitig pabalik ng may matatag na tingin. Umiwas siya sa likuran ni Ethan habang sumisigaw, kapatid na Kindstone, iligtas mo ako. Sa wakas ay napansin ng batang Panginoon ang presensya ni Ethan, at sinulyapan lamang ang kanyang mga matang parang phoenix, para ito sa aming angkan ng Baker. Kung ayaw ng Ginoo ng gulo, iminumungkahi kung umalis ka na. Baker Clan. Tumaas ang kilay ni Ethan at tinitigan ng matagal ang pulubi, hindi ko inakalang nasaktan ng kaibigang ito ang angkan ng Baker. Ang angkan ng Baker ang nangungunang karaniwang angkan sa Blue Expanse City. Mayroon itong eksperto sa Profound Heaven bilang tagapangasiwa at maituturing na pangalawang uri ng angkan sa kontinente. Ngunit dahil ang Blue Expanse City ay nasa ilalim ng kontrol ng Hell Valley, ang angkan ng Baker ay wala ng iba kundi isang basalyo lamang nito. Nakita ni Ethan ang pulubing nagmamakaawa gamit ang kanyang mga mata at ngumiti habang inilalapit ang pulubi. Naningkit ang mga mata ng batang Panginoon at namutla. Nagulat din ang pulubi at may bahagyang pulang kulay na lumitaw sa kanyang maruruming pisngi. Bata, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ng batang Panginoon. Natatawang sabi ni Ethan, mula ngayon, nasa ilalim ko na siya. Kung gusto mo siya, kailangan mo munang dumaan sa akin. Kitawa-tawa. Pumunta ka ba sa Blue Expanse City nang hindi mo man lang alam ang tungkol sa aming angkan ng Baker? Isa ba sa aming angkan ang maaari mong masaktan? Hahaha, tumawa si Ethan at umiling, syempre alam ko. Ang angkan ng Baker ang numero 1 aso sa Hell Valley sa Blue Expanse City. Sinasabi mo ba sa akin na baliwalain ang lahat ng mga bihira at kamangha-manghang espiritual na halimaw sa Beastland Mountain Range para sa isang pailay na aso? Halos sumabog na sa galit ang batang Panginoon. Nagalit din ang pulubi at itinulak si Ethan, huwag mong pag-usapan ng ganyan ang angkan ng Baker. Natigilan si Ethan. Inilalabas ko na ang galit mo pero ako pa rin ang sinisisi mo. Mga lalaki, hulihin ninyo sila. Habang nauubusan ng sasabihin si Ethan, sumigaw ng utos ang batang Panginoon. Pinagkukumpulan ng mga lalaki sa likuran niya ang dalawa. Nagising ang pulubi kung sino ang kalaban at nagtago sa likod ni Ethan. Nanunuya at napansin ni Ethan na ang mga gwardyang ito ay karamihan ay mga 5th layer chi condensation cultivator, at dalawa lang ang nasa 6th layer. Isang grupo ng mga isda na naghahanap ng kamatayan. Umatake si Ethan nang may paghamak. Kumislap ang kanyang kamay at tinamaan ng blood palm.
Tumama ito sa dibdib ng isang gwardya, at naramdaman ng biktima na pumutok ang lahat ng kanyang mga daluyan ng dugo at lumaki ang kanyang mga organo hanggang sa puntong sumabog. Dumura siya ng dugo bago bumagsak. Lumipad ang isa pang palad at natamba ang sumunod na bantay. Nagpatuloy ang ganitong padron. Isa-isang bumagsak ang grupo ng 20 gwardya sa ilalim ng pagsalakay ni Ethan. Matagal nang nakatayo roon ang batang Panginoon sa gulat. Kahit na mayroon siyang 8-layer tree condensation cultivation, hindi niya kayang harapin ang 20 lalaki tulad ng ginawa ni Ethan. Malinaw na nasa ikalimang antas pa lamang si Ethan, ngunit ang kanyang simpleng palad ay nagbigay ng malubhang sugat sa bawat gwardya. Ang hindi niya napansin ay ang paglampas ng blood palm ni Ethan sa laman ng isang tao at pagtama sa mga daluyan ng dugo. Para na rin itong pagbaliwala sa depensa ng katawan at pag-atake sa mga mahihinang organo sa loob, kaya syempre, mas nakamamatay ito kaysa sa inaakala. Sa loob lamang ng ilang paghinga, lahat ng mga gwardya ay nasa lupa, natamba. Nasaksihan ito ng batang Panginoon ng may seryosong ekspresyon. Nanlaki rin ang mga mata ng pulubi sa pagkamangha. Kaya may alam ka, bata. Hindi nakakapagtaka na napakamayabang mo. Nagngalit ang batang Panginoon at tumalon, binasag ang mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa, kung gayon, hayaan mo akong, Rohan, pilitin si Ginoo gamit ang aking mataas na martial arts. Rohan! Kumunat ang noo ni Ethan, ikaw ba ang batang Panginoon ng angkan ng Baker? Nabalitaan kong pinapalaki ka ng iyong ama at iging kahalili ng angkan. Kaya, takot ka siguro. Sigaw ni Rohan. Umiling si Ethan, hindi, ayoko lang ng mga inis. Kung masasaktan kita rito, mas mahihirapan ang mga araw ko sa Blue Expanse City. Mas mabuting. Tumahimik na lang muna ang mga taong ito at bigyan ako ng kapayapaan ng pandinig. Kumislap ang mga mata ni Ethan na may balak pumatay at sumugod. Ang ganitong pressure mula sa kanya ay pumigil sa puso ni Rohan. Hindi niya kailanman inakalang maglalakas loob si Ethan na patayin siya. Ang hubad na hangering pumatay ay nagpapabagal sa kanyang Yuan Chi, kahit na 3 patong ang taas niya kaysa kay Ethan. Siya, na pinuri ng husto dahil sa kanyang talento sa cultivation, ay hindi kayang makita ang mundong magkakaroon ng ganito kalupit na kabataan. Ang isang 5th-layer tree condensation cultivator lamang ay kayang talunin ng isang eksperto ng 3 patong na mas mataas. Pinanood niya ito ng may matinding takot habang papalapit ang palad sa kanyang dibdib at ilang sandali na lang ay saysubog na ang kanyang puso. Ngunit sa sandaling ito ng nalalapit na krisis, kinagat niya ang kanyang dila upang magising. Pinalaya siya ng sakit mula sa nakakakilabot na kapit ng balak pumatay. Dahil wala ng oras na dapat sayangin, sumuntok siya. Ang mga asul na ilaw ay bumaril na parang buhawi patungo kay Ethan. Martial art na may mataas na ranggong mortal, Howling Fist. Sumanghel si Ethan sa paghamak at gumawa ng senadorias ng kamay para tumama ang pulang ilaw sa katawan ni Rohan. Bago pa man madikita ng Howling Fist si Ethan, nabasag na ito at agad na nanigas ang katawan ni Rohan sa takot. Sa sandaling ito, tumangala si Ethan sa kanya. Nang makita ang mapanlinlang ng ngiti ni Ethan, parang demonyo ang nakikita ni Rohan at biglang kumabog ang kanyang dibdib ng ilang segundo. Bam! Bam! Dama po ang palad ni Ethan sa kanyang dibdib at dumura ng dugo si Rohan habang lumilipad siya sa ere. Parang nasusunog ang kanyang mga organo at nagsimulang mabasag ang kanyang mga daluyan ng dugo. Ngunit hindi pa rin nararamdaman ang sakit ng lumapit ang demonyo. Sa sobrang takot ni Rohan ay parang nagkakaroon siya ng mental breakdown. Si Ethan ito. Hindi na siya sumuntok gamit ang isa pang palad at sa halip, hinawakan ni Ethan ang leeg ni Rohan ng may ngiting-ngiti, bata mong Panginoon Baker, huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong mamatay, susunod ang iyong mga utusan sa iyong mga yapak, hanggang sa huli. Ito ang dapat na pumihil sa paghabol sa akin ng angkan ng Baker kahit saan ang hindi bababa sa 3 buwan. Gawin nating malamig ang usapin. Hinigpitin ni Ethan ang pagkakasakal at halos mabali ang lalamunan ni Rohan, narinig pa niya ang paglangit-ngit ng mga buto niya. Nasa bingit na siya ng kamatayan.
Bukod sa matinding paghihirap, wala nang iba pang naramdaman. Hindi niya kailanman maiintindihan ang nagawa niyang mali. Hindi ba't si Abby lang ang ibabalik niya? Bakit pa niya nakilala ang isang Reaper? Isang walang awang mamamatay tao. Nakalimutan kong basahin ang aking kinabukasan bago umalis. Kung hindi lang dinudurog Ethan ang leeg niya, iiyak at iiyak na sana siya. Nako, ang swerte naman. Tumigil ka. Nang nais nang gamitin ni Ethan ang huling puwersa at ipadala ang batang Panginoon sa paraiso, sumigaw ang pulubi. Pinaghihinalaan siyang tiningnan ni Ethan, anong ginagawa mo? Hindi ba't mga kaaway mo sila? Ang pulubi ay puno ng pag-aalala para sa buhay ni Rohan na kahit ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata. Sa katunayan, matagal na niyang gustong pigilan si Ethan, ngunit napakabilis ni Ethan. Hinarap niya ang mga gwardya sa isang iglap, at sa sumunod na sandali, nasa lalamunan na niya si Rohan. Kahit na oo, ayoko silang patayin. Sigaw ng pulubi. Kumunat ang noo ni Ethan, bakit hindi mo sinabi? Pero huli na ang lahat. Hindi mo na lang sila kaaway, akin na rin sila. Kamatayan na lang ang tanging katapusan ng mga kaaway ko. Humigpit ang kamay ni Ethan at nanlaki ang mga mata ni Rohan. Hindi na siya nalalayo sa kamatayan. Kung hindi mo siya pakakawalan, hindi kita gagabayan. Umiiyak na sigaw ng pulubi. Kumunat ang noo ni Ethan. Ito ang unang beses na nakakita siya ng isang taong lumuluha para sa kanilang mga kaaway. Binitawan niya ito at bumagsak si Rohan sa lupa. Sumenya si Ethan at bumalik ang Blood Infant habang nagkibit-balikat, dahil hindi ka naman natatakot, bakit ako mag-aalangan sa mga susunod na abala? Pinunasan niya ang mga luha sa maliit na mukha ng pulubi at naglakad palayo habang yakap ang pulubi, ituro mo ang daan, pagkatapos ay ilalabas kita sa lungsod, malayo sa angkan ng Baker. Sosyal ka. Nauutal na sabi ng maliit na pulubi. Ngumisi si Ethan, tama, masama akong tao. Pero sa mundong ito, sila lang ang makakaligtas. Ang mabubuting tao ay nakaalis na papuntang impyerno. Pinunasan ng pulubi ang kanyang mga luha at tumingin kay Ethan nang walang takot. Marami na siyang nakitang masasamang tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang umabot sa antas ni Ethan. Ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang puot kay Ethan tulad ng naramdaman niya sa iba, sa halip panatag ang kanyang loob. Hindi niya ipinahalata ang pakiramdam na ito, pero masarap pa rin sa pakiramdam. Pagkalipas ng isang oras, isang itim na figure ang lumitaw na nakatayo sa dating posisyon ni Ethan. Nanginig ang balbas ng matanda sa galit nang makita ang mga gwardya sa lupa. Napansin niya ang panginginig ni Rohan sa lupa, tinulungan niya itong makatayo, at kinakabahang nagtanong, Ganger, anong problema? Sino ang may gawa nito sa iyo? Napasinghap si Rohan na may maputlang mukha, ngunit walang kahit isang salita ang nabigkas. Tiningnan siya ng matanda at natuklas ang tanging ang laman loob lamang ni Rohan ang sugatan, habang sa ilalim niya ay isang putik ng tubig. Binigyan niya ng tableta si Rohan pagkatapos ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ngunit ikinagulat niya ang pinsala ni Rohan. Hindi naman mabigat ang sugat niya, 1 buwan lang ang kailangan para gumaling. Pero ang isip niya, gayunpaman, ay nakatanggap ng matinding dagok. Sa sobrang takot niya ay naiihina niya ang sarili. Si Ganger ay isang matapang na binata. Tanging isang nakakatakot na eksperto lamang ang makakapagtakot sa kanya sa ganoong kalagayan sa loob ng maikling panahon. Nalilito ang matanda habang nagmumuni-muni ng matagal. Sa huli, umiling siya at umalis kasama si Rohan. Kahit sino pa man iyon, sino mang maglakas loob na manakit sa angkan ng Baker sa Blue Expanse City ay may susunod na mangyayari. 55. Iyan ang daan paakyat sa bundok. Sumingit ang mga ulo ng pulubi at ni Ethan sa isang palumpong malapit sa isang makitid na daanan sa bundok. Tumingin si Ethan sa unahan at kumunat ang noo nang makita ang 30 gwardya ng Bone Tempering. Gamit ang kanyang lakas at si Savage Moon, kasama ang tulong ni Blood Infant, hindi naging mahirap ang paglusob. Ngunit ang gawin ito nang walang nakakapansin ang problema. Ano mang ingay dito ay makakaakit sa Elder mula sa Hell Valley na nakatalaga sa loob. At dahil hinahabol siya ng eksperto sa Profound Heaven ng angkan ng Baker, mahihirapan siyang makalabas ng buhay.
Matapos ang maingat na pag-iisip, umiling si Ethan. Kailangan niyang umasa sa maliit na pulubi kung gusto niyang makapasok sa sakop ng bundok. Abby, nasaan ang sikretong lagusan? Tiningnan ni Ethan ang maliit na pulubi, ngunit natatakot pa rin ito sa nasaksihan niya kanina. Hindi siya umiiyak ngunit sumisinghot pa rin. Sumama ka sa akin, sabi ng maliit na pulubi habang sumisinghot ng malakas, pagkatapos ay nawala sila ni Ethan mula sa mga palumpong. Nakaramdam ng kawalan si Ethan. Bakit mas duwag pa ang batang ito kaysa sa daga? Simula nang makita niya ang ginawa ko, umiiyak na siya sa takot, hanggang ngayon. Sila ang mga kaaway na humahabol sa iyo, hindi ang pamilya mo. Kaya bakit ka umiiyak ng ganito? Lihim na nagmura si Ethan ngunit tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sino ang nagsabi sa kanya na pumayag sa kasunduan ng maliit na pulubing ito? Naisip niya na pagkatapos niyang sundan ang pulubi papunta sa bundok, makakaharap niya ang ilang mababanges na espiritual na halimaw habang ang pulubi ay patuloy na umiiyak sa gilid. Bumantong hininga si Ethan at naglakbay kasama ang pulubi sa isang madilim na kagubatan. Pagkaraan ng mahabang panahon, natagpuan nila ang isang makitid na lagusan sa tabi ng isang nakatagong batis. Ay ito na nga. Pinilit ng pulubi na pigilan ang sarili sa pag-iyak, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan, noong bata pa ako, nakikipaglaro ako sa aking tatay at mga kapatid sa kakahuyang ito. Tinaas ni Ethan ang isang kilay habang sinusuri ang kuweba at ang paligid. Isa itong liblib na lugar na tanging mga katutubo lamang ang nakakaalam. Nahulaan niya na malamang napadpad ang maliit na pulubi sa kuwebang ito noong naglalaro siya kasama ang kanyang mga kapatid, kung hindi ay tinakpan na ito ng impyernong lambak kung alam lang nila ito. Sige, Abby. Mauna ka na sa loob, susunod na lang ako sayo. Sigaw ni Ethan habang itinutulak papasok ang maliit na pulubi. Hindi niya inakalang may patibong ang lugar na ito, ngunit ang kanyang maraming taon ng karanasan ay nagpapakita pa rin ng kanyang pagiging maingat. Naunawaan ng munting pulubi ang kahulugan kaya't inikat niya ang kanyang mga mata sa galit, at yumuko upang pumasok. Bigla, isang malakas na sigaw ang narinig. Abby, tumigil ka. Swoosh! Kasabay ng isang ugong ng hangin, isang malaking figure ang hamarang sa kanilang dalawa. Ang lalaki ay mukhang nasa edad 40 at nakasuot ng marangyang damit sa kanyang matangkad at matipunong katawan. Ang kanyang pares ng malalaking mata ay kumislap na may sumasabog na kapangyarihan ng isang eksperto. Eksperto sa peak bone tempering. Kumunat ang noo ni Ethan at humigpit ang mga kamay, ikaw ba ang pinuno ng angkan ng Baker, Manlong Baker? Magandang mga mata. Pinuri ni Manlong, nasaan ka ba ang nanakit sa panganay kong anak, Rohan? Oo nga, nakangiting sabi ni Ethan, gusto niyang kunin ang isa sa mga kasama ko. Sapat na ang pagpapalaya sa kanya. Ano, sa iyo? Nagulat si Manlong at lumingon sa maliit na pulubi. Namula ang maliit na pulubi habang nagtago sa likod ni Ethan. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Manlong. Tay! Maya-maya lang, isang sigaw ang narinig. Isang binata na nakaputi ang lumapit kay Manlong, hahaha, alam ko nang magtatago rito si Abby. Tay, tulungan mo akong ibalik siya. Tuwang-tuwa ang binata. Hindi niya pinansin si Ethan at lumipad papunta sa batang pulubi. Bastos, masyadong mayabang ang batang ito, tinatrato niya ako na parang hangin. Napakurap si Ethan at palihim na nagmura. Nang makalapit na ang binata sa kanya, pinukpok niya ito gamit ang isang pulang palad. Naramdaman ng binata ang kanyang paghina ng enerhiya at ang kanyang mga daluyan ng dugo ay napunit. Sa sandaling ito nang nakamamatay na krisis, parang kidlat na sumuntok si Ethan at hinawakan ang kanyang leeg. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Manlong. Hindi niya inakalang mahuhuli ang anak niya ng ganoon kadali. Sa totoo lang, nakita niya si Ethan bilang isang fifth layer chi condensation cultivator at nagdududa pa rin kung paano niya nasaktan ang kanyang panganay na anak at mga gwardya. Pero ngayon alam na niya. Kung ikukumpara sa mga batang pinalaki niya sa kanyang angkan ng buong puso, si Ethan ay maituturing na isang mabangis na halimaw na naliligo sa dugo. Mas mahina siya, ngunit perpekto ang kanyang tiyempo at mabagsik ang kanyang mga pamamaraan. Bago si Ethan, ang kanyang dalawang anak na lalaki ay mga bulaklak lamang sa greenhouse.
Habang tumatawa, itinaas ni Ethan ang binata, isang fifth-layer chi condensation cultivator. Siya siguro ang pangalawang anak mo, Linden, di ba? Pakawalan mo na siya ngayon, kung hindi ay hindi ka makakalabas ng buhay. Umungol si Manlong sa galit. Umiling si Ethan habang nanunuya, kung gagawin ko ang sinabi mo, mas lalo mo akong mamamatay. Ulo ng Angkan Baker, kahit ano pa ang mga hinaing ni Abby sa iyo, siya ang aking tao. Sana lang ay sumuko ka na sa puntong ito. Huwag. Pinisil ni Ethan ang kamay at napabuntong hininga si Linden habang nakalabas ang dila, ang anak mo ay magiging bangkay. Hindi. Sumigaw ang maliit na pulubi bago pa makasagot si Manlong, hinawakan ang braso ni Ethan at nagmamakaawa gamit ang kanyang mga mata. Natigilan si Ethan, siguro'y maluwag ang tornilyo ng pulubing ito. Bakit niya gustong iwanang buhay ang kanyang mga kaaway? Pinagmasdan sila ni Manlong ng may komplikadong tingin. Ngunit hindi nagtagal ay nakapagdesisyon na rin at kumalma. Ito naman ang ikinagulat ni Ethan. Bata, ano ang pangalan mo? Tanong ni Manlong. Ngumiti si Ethan, nag-iisa ako at hindi ako natatakot sa iyong paghihiganti. Hindi rin ako natatakot na sabihin sa iyo ang aking pangalan. Ako si Ethan. Sige, Ethan. Gusto mo siyang protektahan kahit anong mangyari. Turo ni Manlong sa maliit na pulubi ng may seryosong tingin. Sumanghel si Ethan, akin na siya, kaya syempre akin na. Mabuti, kung gayon, tumaya tayo. Pakawalan mo ang anak ko at tanggapin mo ang 10 tama mula sa akin. Kapag nanalo ka, wala na akong pakialam sa kanya. Ano ang masasabi mo? Nakapikit, pinag-isipan ni Ethan ang pastahan ni Manlong, pagkatapos ay ipinakita ang kanyang nakakalokong ngiti habang itinatapon si Lindan. Hindi ka ba natatakot na baka masira ko ang pangako ko? Kumislap ang mga mata ni Manlong. Ngumisi si Ethan, kung gusto ko siyang patayin, hindi mo ako mapipigilan. Malalaking salita. Galit na naman si Manlong, narito ang 10 galaw ko. Sinugod niya ang kanyang pinakamakapangyarihang bone tempering power. Pero tila walang naramdamang anumang pagkailang si Ethan, habang nakatayo roon ng mahinahon. Nanginig ang noo ni Manlong habang palihim niyang pinupuri si Ethan. Pero bago pa man niya marating si Ethan, sumugod na rin ang huli. Labis siyang nalito dahil dito. Kahit na batikang mandirigma ang batang ito, hindi niya kayang labanan ang isang eksperto sa bone tempering. Kaya bakit? Nakita niyang nagliwanag ang kamay ni Ethan at lumitaw si Savage Moon. Nababad sa isang kulay pilak na liwanag, bumilis si Ethan at agad na nasa harap ni Manlong, handang umatake. Yaman ng demonyo mula sa ikatlong baitang. Nagulat si Manlong at lumingon sa gilid para subukang umiwas. Ngunit isang pulang ilaw ang sumilay mula kay Ethan, na nakatutok kay Manlong. Nakuha kita. Ngumisi si Ethan na may balak pumatay. Ngunit nang papasok na sana ang blood infant kay Manlong, napaatras ito. Habang tumatalbog ito, naramdaman ni Ethan ang pag-agos ng kanyang dugo mula sa pagkakadikit nito. Gumalaw ang kanyang kamay at humahampas siya gamit ang Savage Moon. Dumaan ang pilak na liwanag sa mukha ni Manlong. Nang tumigil silang dalawa, nakatayo si Ethan sa orihinal na pwesto ni Manlong nang may seryosong tingin. Ngayon lang niya pinlano na kitilin ang buhay ni Manlong sa isang suntok gamit ang Blood Infant at Savage Moon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalbog si Blood Infant at ang pag-atres ay umiwas sa kanyang atake. Lumingon siya at nakita ang pagkislap ng dibdib ni Manlong, at sumigaw, demonyong kayamanan ng second grade defensive. Bumigat ang kanyang puso nang malaman ang dahilan. Laban sa isang nagtatanggol na kayamanang demonyo, ang kanyang chi condensation Blood Infant ay walang silbi. Si Savage Moon na lamang ang kanyang maaasahan sa labanang ito. Habang nalulungkot si Ethan tungkol sa nalalapit na laban, nalaglag ang panga ni Manlong sa gulat. Hindi niya inaasahan na ang isang batang may 5th layer chi condensation ay magkakaroon ng ganitong kakilakilabot na kapangyarihan. Kung nahuli lang siya ng kaunti, malamang ay lumipad na ang ulo niya ngayon din. Nang maalala niya ang pastahan niya kay Ethan, nakaramdam siya ng lamig at panginginig sa kanyang likod. Mabuti, sa ngayon, mabuti kung makakapagpahinga ako kahit 10 galaw. Pagkatapos ay tiningnan niya ang chainmail sa kanyang dibdib at bumantong hininga.
Dahil sa babala ng kanyang ama na ang lalaking kumuha kay Abby ay maaaring isang eksperto, isinuot niya ang baluti na ito. Hindi niya malinaw kung ano ang gamit ng Blood Infant, ngunit alam niyang hindi na malayo ang kamatayan kapag nakapasok na ito sa kanyang katawan. Pagkatapos ay humarap siya kay Ethan, na nakatingin sa kanya na parang gustong lumunin siya, at pinagpawisan ng malamig. Ito ang unang beses na nakatagpo siya ng ganito kalakas na kalaban. Lalo pat ang kalaban na ito ay nasa ika-5 patong ng Chi condensation. Sus Mariosep! Halimaw ba ang batang ito? Nagngangalit ang mga ngipin ni Manlong, inihanda ang sarili para sa kung ano ang mangyayari. 56. Nakatitig si Ethan kay Manlong, nag-iisip ng mabuti kung paano niya matatapos ang kanyang kalaban. Ganon din si Manlong, ngunit tila nawala ang kanyang mga mata. Wala siyang nakitang pag-aalinlangan mula kay Ethan, kundi isang hubad na panunokso. Hindi ganito dapat ang tingin ng isang Chi condensation cultivator sa isang eksperto sa bone tempering. Para itong isang mabangis na halimaw na nakatitig sa kanyang biktima, at hindi niya ito nagustuhan kahit kaunti. Ang pagiging minamaliit ng isang taong mas mahina kaysa sa akin ay parang nawalan ako ng lahat ng respeto. Nagpasya siyang sumugod para atakehin at humanga sa batang ito. Pero naunahan siya ni Ethan at nauna siyang tumakbo palapit sa kanya. Pangalawang galaw. Nagulat si Ethan sa biglaang pagkilos, ngunit agad niyang naalala kung sino siya. Kahit nalaban ito sa isang punk, hindi niya gagawing katawa-tawa ang sarili niya. Bukod pa rito, tanging si Savage Moon lang ang banta sa kanya. Kung bibigyan niya ito ng pansin, magiging maayos sana siya. Hindi magiging problema ang tumagal ng 10 galaw. Kung ang kanyang mga iniisip ay nalalaman ng iba, tiyak na hindi sila makapagsalita. Sa isang laban sa pagitan ng eksperto sa peak bone tempering at isang batang Chi condensation, ang una na inakala na isa lamang itong laro ng pusa at daga ay ngayon ay nag-iisip kung paano makakaligtas sa 10 galaw. Sino ba talaga ang malakas at sino ang mahina noon? At higit sa lahat, sino ba naman ang nagsabi sa kanya na tumaya ng 10 galaw sa simula pa lang? Pero wala siyang oras para alalahanin ang mga walang pentang bagay tulad ng pag-iral ni Ethan bilang isang pilak na liwanag. Nang makita ang pilak na liwanag na papalapit sa kanya, sumabog ang lakas ni Manlong at umatras. Masasabing nag-iingat siya kay Savage Moon, ngunit mas natatakot siya na baka makagawa ito ng nakakahiyang eksena. Si Lindan, na natamba, ay umubo ng 2 beses pagkatapos ay tumitig sa gulat, "Tay, ikaw ang nagbanggit ng 10 galaw na taya, hindi ang kabaligtaran." Nanigas ang mukha ni Manlong, nangangati na gustong tumakbo palapit at sipin ang puwitan ng anak niya. Mas lalo ka pa bang hindi nakakaalam? Matalas ang laruan ng batang ito at gusto mo akong paglaruan si kamatayan. Walang kaalam-alam si Linden sa paghihirap ng kanyang ama at patuloy na naghihiyawan. Ngunit ang mukha ni Manlong ay lalong namumutla. Hindi man lang nahawakan ni Ethan ang damit ni Manlong sa unang 5 galaw. Pero naunawaan niya ang intensyon ni Manlong at naging matapang. Nakangiting sabi ni Ethan, "Ika-6 na hakbang." Bumilis siya para sa isa pang atake habang si Manlong ay handang umiwas. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-daang humakbang si Ethan at naging 3 pigire, pinalibutan si Manlong. 3 pilak na ilaw ang lumapit kay Manlong sa nagbabantang paraan mula sa iba't ibang direksyon. Nagulat si Manlong. Ngunit bilang isang eksperto sa peak bone tempering, hindi siya nawala ng katahimikan. Sinipa niya ang lupa at pinasabog ito. Ang puwersa ay nakatulong sa kanya na makaiwas paatras, halos sapat na upang makatakas sa pagkubkob. Pero ngumisi si Ethan at humakbang muli. Swoosh! Naglaho ang mga imahe. Gayunpaman, lumitaw si Ethan mula sa likuran ni Manlong at hiniwa ang kanyang tainga. Martial art na may mababang antas ng espiritu, mystifying phantom step. Muling tumigil ang dalawa, habang si Ethan ay nakatayo 3 metro ang layo mula sa kanyang kalaban habang nakangiti. Si Manlong ay nakatayo roon habang pinapanood ang isang hibla ng itim na buhok na lumulutang sa harap niya. Natalo ako. Hindi siya makapaniwala. Ang dapat sana'y pagsubok para sa bata ay nauwi sa kanyang ganap na pagkatalo sa ika-6 na galaw.
Hindi niya naramdaman si Ethan sa likuran niya, pero dahil kaya rin naman ni Ethan na gupitin ang buhok nito, maaaring ulo niya iyon. Sa madaling salita, naging magaan lang ang loob ni Ethan sa kanya. Napalunok si Manlong nang walang kahirap-hirap. Ibinuhos na niya ang lahat mula sa pangalawang galaw. Pero kahit na, imposible. Sabay na sigaw ng pulubi at ni Lindan. Nahirapan silang tanggapin na natalo ang isang makapangyarihang eksperto sa kanilang kapantay. Tay, sinadya mo sigurong magdahan-dahan, di ba? Tumakbo si Linden sa tabi ni Manlong na may pag-asam sa mga mata. Pero hindi nagkomento si Manlong. Malamig silang pinagmasdan ni Ethan, syempre, naging madali lang ang ginawa ni Baker, ang pinuno ng clan. Ang una niyang galaw ay isang pagsubok lamang, walang intensyong pumatay. Kung hindi nagmadali si tatay, patay ka na sana. Kumakapit si Linden ng straw nang ilabas niya ang baba niya sa pangungutya. Pero ngumisi lang si Ethan, pasensya na talaga, hindi naman talaga ginawa ng tatay mo ang lahat. Pero kung ginawa niya yun, malamang nakadapa na ang ulo niya ngayon. Hindi sinasabi ni Ethan na takutin ang mga tao. Bagamat nabigo ang una niyang pagtatangka sa Blood Infant, nangangahulugan lamang ito na tuluyan niyang nawala ang inisyatiba. At hindi yun katumbas ng pagkawala ng kanyang pagkakataong patayin si Manlong. Kulang sa bilis ang isang bone tempering expert kumpara sa isang profound heaven expert. Sa tulong ni Savage Moon, napantayan ng bilis ni Ethan ang isang bone tempering expert. Kaya, may pagkakataon pa rin siya sa kanyang bilis. Ang natitira na lang ay ang magbigay ng isang nakamamatay na suntok sa tamang tiyempo. Kung si Ethan ay nasa ika-4 na patong ng chi condensation, imposibleng mangyari iyon. Pero sa ika-5 patong, kaya niyang gamitin ang Spirit Rank Martial Arts. At ang una niyang sinanay ay ang Mystifying Phantom Step. Hindi ito ang karaniwang martial art, kundi galing ito sa Nine Serenities Secret Records, isang bihirang martial art na gumagamit ng kalamangan ng isang array. Hindi mahalaga ang phantom part, pero mahalaga ito para maakit ang kalaban. Ang tunay na killing move ay nagmula sa mahiwagang landas na pinag-agawan niya ng kalaban. Gamit ang martial art na ito, kayang mag-teleport ni Ethan kahit saan sa loob ng maikling distansya. Habang nag-aaway sila, nakuha ng mga multo ang atensyon ni Manlong at hindi na niya pinansin ang biglaang paglitaw ni Ethan sa likuran niya. Kung may naramdaman lang si Ethan na may balak pumatay sa kanilang laban, malamang pinugutan na niya ng ulo si Manlong. Malinaw na tinanggap ni Manlong ang kanyang pagkatalo. Ethan, bumantong hininga si Manlong at seryosong tinitigan siya, ikaw ang pinakamaasahang kabataang nakita ko. Iiwan ko si Abby sa iyo. Huwag mo siyang biguan. Naguluhan si Ethan, ano ang ibig niyang sabihin doon? Pero hindi nagpaliwanag si Manlong at niyakap ang munting pulubi. Abby, umalis ka na at huwag nang bumalik. Sundin mo ang mga pangarap mo. Tay! Sigaw ng maliit na pulubi. Gulat na nanood si Ethan, Tay. Kailan nagkaroon ng ikatlong anak na lalaki si Manlong? Pero maya-maya, sumigaw siya, teka lang, ikaw ang ikatlong batang binibini, Abigail Baker. Inikot ni Manlong ang kanyang mga mata at tinapik ang balikat ni Ethan, bata, akala ko matalino ka, pero ngayon mo lang nalaman ito. Ikaw mismo ang nagsabi na iyo siya, kaya iiwan ko na siya sa iyong pangangalaga. Kapag nalaman kong inabuso mo ang anak ko, sisirain ko ang buhay mo. Hindi pwede. Anong nangyayari dito? Napanganga si Ethan. Sa buong panahong ito ay nakikipaglaban siya sa ama ng batang pulubi at muntik na niyang wakasan ang buong pamilya nito. Malinaw na ngayon kung bakit lagi niya akong tinatitigan ng may matinding puot. Bumantong hininga, sinulyapan ni Manlong ang kanyang umiiyak na anak sa huling pagkakataon at umalis kasama si Lindan. Pagkatapos makalayo ng kaunti, sinabi ni Linden, Tay, kung hindi natin maibabalik si Abby, paano natin ito ipapaliwanag sa Hell Valley? Tumahimik ka, may paraan ako. Abigail. Lumapit si Ethan sa maliit na pulubi at inihagis ang kanyang sombrero. Gumapang ang itim at malasot lang buhok. Ang munting pulubi, na lumuluha pa rin habang pinapanood ang pag-alis ng kanyang ama, ay napasigaw ng mangyari ito at dali-daling hinawakan ang kanyang ulo. Hinarap niya ito ng may namumula na mukha ngunit hindi niya sinalubong ang mga mata nito.
Binibining Abby, anong laro mo? Nandito ako at nakikipag-away sa tatay mo, iniisip kong tulungan kang ilabas ang galit mo pero, sa totoo lang, wala lang pala. Napaatras si Abigail ng 2 hakbang, bumubulong habang nakatingin sa galit nitong mukha, kapatid na Kindstone, huwag kang magalit. Gusto ko lang umalis ng lungsod habang ikaw ay pupunta sa bundok ng Beastland. Kukunin natin ang gusto natin. Nagulat si Ethan. Pero tama naman siya. Basta nakukuha ko ang gusto ko, sino ang may pakialam kung pamilya sila ng mga mahigpit na magkaaway. Nakukuha ng bawat isa ang gusto niya. Nagsasalita ng katwiran ang miss na ito. Magagalit ba ako, Demonic Emperor, dahil nagsinungaling siya sa akin? Wala naman akong kinalaman dito. Pero muling nagulat si Ethan. Kailan pa ako naging ganito ka-emosyonal? Nakakunot ang noo ni Ethan habang inaalala ang lahat ng nangyari simula nang siya ay muling isinilang. Sa kanya napagtanto na ang pakikipag-ugnayan niya sa angkan ng Larsen nitong mga karaang buwan ay nagpakita sa kanya ng konsiderasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya, kahit hindi niya nalalaman. Hindi ito ang kilos ng isang demonyong cultivator. Nako, hindi ko kailangan ng mga walang kwentang pakiramdam na to. Kailangan ko ng magbago. Kailangan ko. Paulit-ulit na ipinaalala ni Ethan sa sarili. Naging mapayapa ang kanyang mukha, walang emosyon. Abigail, tara na. Itinuro ni Ethan ang kuweba at malamig na sinabi, kapag natapos ko na ang Beastland Mountain Range, ilalabas kita. Sa oras na iyon, tapos na ang ating kasunduan. Matagal siyang tiningnan ni Abigail sa katumango. Mabilis na nagbago ang ugali ni Ethan na para bang ibang tao na siya. Sa simula pa lang, hindi mabuting lalaki ang tingin ni Ethan sa kanya pero ngayon, hindi na ito naging mabuti o masama, kundi malamig at walang pakiramdam. 57. Kabundukan ng Beastland, sa kaibuturan ng kagubatan. Sa isang liblib na masukal na lugar, isang kuneho ang ngumunguya ng malambot at makatas na damo. Biglang itinuwid ng kuneho ang mga tainga nito at tumakbo ng mabilis. Maya-maya pa, isang itim na kamay ang lumabas mula sa lupa kasunod ang mabagal na paggapang ng maliit na pulubi. Ngunit habang siya ay gumagapang, siya ay itinapon palabas na may malakas na tunog na parang sinampal siya ng isang palad. Lumabas ka na. Sumimangot si Ethan at lumabas matapos lumipad ang pulubi. Kasing dumi rin siya ng pulubi at mukhang gumapang sa isang masikip na minahan ng karbon. Paliko-liko ang tunnel at halos kalahating milya ang haba, mamasa-masa rin ito at amoy bulok. Hindi niya maintindihan kung ano ang magandang karanasan sa paglalaro sa lugar na ito noong bata pa siya. Tumayo si Abigail, hinimas ang puwitan niya, at saka tinitigan ito ng masama, ikaw ang pinakamasama. Ipapakita ko sa iyo ang daan at ito ang pasasalamat ko. Oo, isa akong tampalasan. Hindi nakipagtalo si Ethan sa kanya at idinilat ang kanyang mga mata, sinuyod ang paligid habang naririnig ang bihirang ungol ng mga espiritual na hayop. Alam na niya ngayon na ito nga ang Beastland Mountain Range. Nang makita ang maruming itsura nito, umiling siya at humarap kay Abigail, hoy, may ilog ba malapit dito? Inikat ni Abigail ang kanyang mga mata at nagsimulang maglakad, sumunod ka sa akin. Ngumiti si Ethan at sumunod sa kanya. Pagkalipas ng 15 minuto, narinig nila ang tunog ng tubig. Bumilis ang kanyang takbo at bumilis. Hindi nagtagal ay ginantimpalaan ang kanyang mga mata ng tanawin ng isang malawak na ilog na umaagos na may malinaw na tubig at maliliit na isda. Kasabay ng isang sigaw, biglang sumulpot si Ethan kahit may presensya ng isang babae. Lumipad palabas ang kanyang mga damit. Napaikot-ikot si Abigail sa hiya at sumigaw, tanga ka, anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo, naliligo ka na? Sumanghel si Ethan habang naliligo nang hindi inaalintana ang presensya nito, aalis na ako pagkatapos ko. Gawin mo ang gusto mo. Kung gusto mo, pwede tayong maligo ng sabay, ayos lang sa akin. Sus Mariosep, sino ang gustong maligo kasama mo? Hindi lumingon si Abigail, bumulong lamang dahil sa iritasyon, walang hiya. Narinig siya ng malakas at malinaw ni Ethan. Kung ang reputasyon ang mahalaga sa mga demonyong cultivator, sino pa nga ba ang mga matuwid na cultivator? Pagkalipas ng isang kapat ng oras, lumabas si Ethan mula sa ilog at nagsuot ng bagong damit mula sa kanyang singsing.
Tinapik niya ang balikat ni Abigail. Tara na, saan lilito ang diamond sand? Medyo kinabahan si Abigail nang makitang gusto nang umalis ni Ethan. Nag-aalangan siyang tumayo roon at nahihiyaring magsalita. Tumaas ang kilay ni Ethan. Ano? Ituro mo ang daan. Hindi ba't may kasunduan tayo? Pero. Nahihiyang bulong ni Abigail, hindi pa ako nakakapaghugas. Kumunat ang kilay ni Ethan at nagpakita ng mahiwagang ngiti, sinabihan kitang maghugas pero tumanggi ka. Dahil hindi ka pa naghuhugas, ayan na. Hindi rin kita iiwasan. Pero. Mas lalong nahiya si Abigail ngayon. Nagbalat kayo siya para tumakas sa bahay. Pero babae siya, at mahilig ang mga babae sa kagandahan, kaya paano niya hahayaang manatiling marumi. Alam din ito ni Ethan, pero binibiro lang niya ito ng todo. Sino ang nagsabi sa kanya na lokohin ako? Umuugoy si Abigail mula sa isang paa patungo sa kabila ngunit hindi nagsalita. Ngunit nang mapansin niya ang bahagyang ngiti ni Ethan, alam niyang tinutokso siya nito. Inis na inis niyang inihagis ang kanyang sombrero sa mukha nito at naglakad papunta sa ilog. Pero katapos ng ilang hakbang, lumingon siya para bigyan ng babala si Ethan, mabuti pang huwag kang sumilip. Napangisi si Ethan habang paalis, wala akong pakialam sa mga hilaw na prutas. Hindi pa hinog. Nagulat si Abigail, saka tumingin sa kanyang dibdib at itinulak ito palabas ng hindi kumbinsido, nasaan ako hinog? Pero nawala na si Ethan sa gitna ng mga puno. Sumimangot si Abigail at bumalik sa ilog na may malungkot na puso. Pagkalipas ng kalahating oras, si Ethan ay nakahiga ng walang inaalala sa isang palumpong, may hawak na straw sa kanyang bibig at nag-iisip ng susunod niyang gagawin. Gumalaw ang mga palumpong sa paligid niya sa sandaling iyon at tumingin si Ethan nang nakangiti. Oh, sa wakas tapos ka na. Binibini, pwede na ba tayo umalis? Oo. Sa nahihiyang tugon, itinulak ang mga palumpong sa isang tabi. Isang maselang babae na nakaputi ang dahan-daang lumabas. Hindi siya kaakit-akit, ngunit mayroon siyang masiglang anyo. Para siyang isang pumpo ng sariwa at dalisay na mga bulaklak. Maging si Ethan ay nagulat sa imahe nito. Hindi niya inakalang ang maruming pulubi kanina ay magbabago at magiging isang maamong sisni. Bahagyang namula si Abigail dahil sa walang tigil niyang pagtitig. Umubo siya at napangiti nang nakakahiya si Ethan. Binibining Baker, pakiunahan po ang daan. Nagbago ang ugali ni Ethan matapos makatagpo ng isang matalik na kaibigan, at medyo kinamuhian niya ang sarili, kailan pa ako naging ganito kawalang hiya. Ngunit ang resulta ay nakaginhawa para sa kanya ang maglakad kasabay ng isang matalik na kaibigan. Pagkalipas ng 2 oras, dinala siya ni Abigail sa tuktok ng burol. Naguluhan si Ethan dahil lumalabas na ang diamond sand, dapat ay maraming tao sa paligid. Bakit ito walang tao? Umiling si Abigail at inikot ang kanyang mga mata, kapatid na Kindstone, akala ko ba matalino ka? Bakit ka biglang naging ganoon katanga? Pinagmasdan siya ni Ethan nang may pag-aalinlangan. Kung papasok tayo ngayon din, mahuhuli tayo. Kaya nga dinala kita rito. Hinailan ni Abigail ang kamay ni Ethan at umakyat-paakyat sa burol at itinuro, doon sa isubog ang diamond sand. Paglingon ni Ethan, nakita niya ang maraming figure, 50 ang bilang, na nagtatanggol sa isang lawa. Tila konektado ang lawa sa isang mainit na bukal dahil sa pagbukal nito. Sa gitna, sa ibabaw ng isang batong tumataas mula sa tubig, nakaupo ang isang matanda na nakaputi ang buhok at nakapikit. Mainit ang hangin sa paligid niya ngunit ang singaw mula sa mainit na bukal ay naglalaho habang papalapit ito sa kanya. Sobrang lambot na kahit buhok niya ay hindi basa. Napakalalim ng cultivation. Isa ba siyang eksperto sa profound heaven? Napakunot ang noo ni Ethan sa takot. Biglang dumilat ang matandang iyon at tumingin sa direksyon ni Ethan. Matalas ang mga mata niya at parang kidlat na dumapo sa kinatatayuan niya. Bumaba ka. Hinailan ni Ethan si Abigail para humiga sa bato habang tumutulo ang malamig na pawis sa buong katawan niya. Napakatalas ng kutob mo, isa siyang eksperto sa profound heaven talaga. Tama. Tumanggaw si Abigail, siya ang elder ng Hell Valley na nangangasiwa sa Blue Expanse City sa nakalipas na 12 taon.
Noong nakaraang buwan, natuklasan niya na ang Golden Spring Pool ay naglabas ng maraming diamond sand at nagbabantay dito mula noon. Ang 50 katao sa paligid niya ay mga eksperto rin sa bone tempering. Tumango si Ethan. Bago pumutok ang diamond sand, magdudulot ito ng flow ang gold tide. Ngunit ang flow ang gold tide ay magtataglay lamang ng kaunting diamond sand. Ngunit 3 buwan mula noon, tiyak na sasabog ang diamond sand. Para makuha ang lahat ng diamond sand bago ang iba, naglagay sila ng mga bantay. Pero sino ang magsasabi na sasabog ang diamond sand mula rito? Kumunat ang noo ni Ethan habang iniisip. Gamit ang kanyang kapangyarihan, wala siyang pag-asang nakawin ang diamond sand, maliban na lang kung kumislap ang mga mata niya at hinaila si Abigail pababa ng burol. Ano, may paraan ka ba? Nagulat si Abigail nang makitang may kumpiyansa si Ethan. Gulat na siya na kaya nitong talunin ang pamilya niya, pero kaya nitong manalo laban sa isang profound heaven cultivator at isang pangkat ng mga eksperto sa bone tempering. Umiling si Ethan, kung hindi mo sila matatalo, talunin mo sila. Terena, gusto kong maghanap ka ng maliit na alagang hayop para sa akin. Naguguluhan si Abigail. Sa Golden Spring Pool, ang mga mata ng matanda ay puno ng pagkalito, maliba ang kutob ko. Kasabay nito, sa Blue Expanse City, inuwi ni Manlong ang maruming figure ni Lindan. Sa pangunahing bulwagan ng angkan ng Baker ay nakaupo ang isang matandang lalaki na parang balba sa upo ang pangkarangalan, pinapanood ang dalawa. Pagkatapos ay bigla siyang napatalon. Kumusta? Dinala mo ba si Abby? Nakipag-ayos ka ba sa salarin na nanakit kay Ganger? Bumantong hininga si Manlong at umiling, Tay, hinayaan ko na sila. Hindi naman masama ang batang iyon, kaya ipinagkatiwala ko si Abby sa kanya. Tungkol naman sa pananakit niya kay Ganger, wala na siyang pakialam. Basta't inaalagaan niya si Abby, wala akong pakialam doon. Ano, kay Abby pala ang lalaking yan. Gulat na sabi ng matanda. Tumango si Manlong at sinabi ng batang iyon na kanya si Abby. Payag din si Abby, kaya maaari nating ipagpalagay na tanga. Pinalo ng matanda ang mesa habang umuungol, Wanlong, kahit sino pa ang bata, kahit baliwalain mo pa ang ginawa niya kay Ganger, hinding-hindi mo na maaalis si Abby. Alam mo naman na kung aalis siya, ang ating angkan ng Baker. Kahit galit siya, kitang-kita sa mga mata niya ang lungkot. Tiningnan ni Manlong ang kanyang ama ng may matatag na mga mata habang sinasabi, Tay, bitawan mo na si Abby. Ako ang mananagot ng buo. Walang hiya ka. Kaya mo bang protektahan ang mga bata at matatanda? Umungol ang matanda, Wanlong, alam kong mahal mo ang anak mo, pero sa tingin mo hindi ko mahal. Pero ang angkan ng Baker. Bumantong hininga, tumigas ang mukha ng matanda, saan sila nagpunta? Naiinis si Manlong, ngunit nagsalita pa rin habang nakapikit, Beastland Mountain Range. Swoosh! Sa isang iglap, nawala ang matanda. 58. Sina Ethan at Abigail ay gahanap sa mga palumpong sa kabundukan ng Beastland. Hindi mapakali si Abigail, hindi alam kung saan niya ito pupunta. Biglang sumigaw si Ethan sa tuwa at iniabot ang isang maruming bagay, nahanap ko na. Kumurap si Abigail dahil sa kuryosidad, ano ito? Ano ang ginagawa nito? Kamote. Ngumiti si Ethan ng bahagya at nagpatuloy, ang isang bagay na pinakagusto ng first-level spiritual beast na si Burrowing Mouse. Kumislap ang mga mata ni Abigail at sumigaw, magandang plano, gusto mong gumamit ng Burrowing Mouse para gumawa ng lagusan at nakawin ang diamond sand. Hindi alam ng Burrowing Mouse kung paano lumaban at kahit ang isang tagapagtatanim ng Foundation Establishment ay madali itong mahuli. Ngunit ang husay nito sa paghuhukay ay walang kapantay. Isa lang sa mga nilalang na ito ang kayang maghukay sa 1,000 milyang haba ng kabundukan sa loob ng 1 oras. Hindi sumagot si Ethan at nagpakita lamang ng isang bahagyang ngiti. Mas lalong nagduda si Abigail ngayon. Tila walang sino man ang makakapagbunyag sa tusong isipan ni Ethan. Maya-maya pa, dinala ni Ethan si Abigail palayo sa Golden Spring Pool at gumawa ng apoy kung saan itinapon niya ang kamote. Di nagtagal, isang matamis na aroma ang umalangaw-ngaw sa layong 100 milya.
Maraming espiritual na halimaw ang nagtaas ng kanilang mga ulo at nagsimulang hanapin ang pinagmumulan. Dinala ni Ethan si Abigail upang tambangan malapit, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa apoy. Kumakaluskos ang mga palumpong at maraming espiritual na halimaw, malalaki at maliliit, ang lumapit sa apoy. Tinutusok nila ang mga itim na bukol sa apoy, sa kagustuhang malaman kung saan nanggagaling ang mabangong amoy, ngunit walang nangyari. Palihim na tumawa at ngumiti si Ethan kay Abigail. Sa katunayan, matagal nang kinuha ng dalawa ang lutong kamote, iniwan lamang nila ito sa loob upang mailabas ang mabangong amoy nito at maakit ang burrowing mouse. Kung hindi, malamang ay kinuha na ito ng iba pang mga espiritual na halimaw at sinira ang kanilang plano. Parami ng parami ang mga espiritual na hayop na dumating at naghanap, ngunit wala silang nakita. Gayunpaman, gumalaw ang lupa sa tabi ng apoy habang ito ay umuumbok palabas na halos kasing laki lang ng isang kamao. Dahan-dahang tumayo si Ethan at naghanda. Biglang natanggal ang umbok ng lupa. Isang nilalang na may itim na bibig sa maliit nitong ulo ang lumabas. Ilang beses itong gumala sa paligid ng apoy at sumangot. Ngayon na. Sigaw ni Ethan sa kanyang isipan habang tinatamaan niya ang apoy. Ang mga espiritual na halimaw, na nagtipon sa paligid ng apoy, ay nasa una at ikalawang antas lamang, ay nagsitakbuhan palayo sa biglaang ingay. Tanging ang burrowing mouse lamang ang walang malay sa nangyayari, ngunit ang intuition nito bilang isang espiritual na halimaw ay nagbigay dito ng kaunting kaalaman na may paparating na panganib. Agad nitong ginalaw ang kuko nito, gustong maghukay. Pero huli na ang lahat. Sumulyap na si Ethan sa harap nito at hinawakan ang buntot nito. Nagpumiglas ang daga na nagliligo para sa sarili dahil sa takot. Ngunit wala siyang takas mula sa malademonyong palad ni Ethan. Hihihi? Pare? Gusto mo bang tumakbo? Habang nakangiti ng nakakaloko, hinawakan ni Ethan ang mahinang katawan ng nilalang at pinisil. Napasigaw ito sa sakit at ikinaway ang mga kuko. Hindi na nakatiis si Abigail at niyakap ang kawawang babae palapit sa kanyang dibdib. Tinapik niya ito at tinapunan ng masamang tingin si Ethan, paano ka naging malupit? Paano kung saktan mo ito? Humph, hindi madaling masugatan ang mga espiritual na halimaw. Single ni Ethan, kailangan nating bilasan at paamuin ito kung hindi ay wala na tayong pagkakataon. Pero hindi mo kailangang maging ganoon kabastos tungkol dyan. Ang angkan ko ay nag-alaga na ng maliliit na espiritual na hayop dati at kahit na mababanggas sila, nakikinig pa rin sila sa akin. Inalo ni Abigail ang kawawang nilalang gamit ang isang matamis na ngiti, tama ba yan, Monty? Tila naintindihan ito ng burrowing mouse at tumango, pagkatapos ay tinitigan si Ethan. Sumpa, pare, ipinipilit mo yan dito. Galit na galit si Ethan sa loob, nangangati na sanang mahawakan ang Sungate. Pero imposible iyon, kung hindi dahil binabantayan ito ni Abigail na parang tigre. Pero may pumasok na ideya sa isip niya at bumalik ang nakakaloko niyang ngiti. Nanginig ang burrowing mouse nang makita siya at nagtago sa dibdib ni Abigail. Ano ang sinusubukan mong gawin? Babala ni Abigail kay Ethan habang humahakbang ito paatras. Napangiti siya nang may lumitaw na isang upo sa kanyang palad, ayos lang. Hindi ko sasaktan ang bata. Gusto ko lang itong makalunok ng kung ano. Pagkatapos ay kumuha siya ng pulang dugong uod mula sa upo. Ito ang malademonyong nilalang na inalagaan niya ng may pag-iingat, ang frigid pool bloodworm. Sino mang nilalang na makakain nito ay walang magagawa kundi makinig sa kanyang mga utos o ang sumpa ng dugo ang siyang kukuha ng kanilang buhay. Kung hindi lang dahil sa oras, hindi niya gugustuhing sayangin ang isang bloodworm sa isang first-level spiritual beast. Ano ba yan? Nakakadiri. Kumunat ang noo ni Abigail at umatras muli. Naramdaman din ng burrowing mouse ang panganib at nagtago sa kanyang dibdib. Seryosong sabi ni Ethan, may dalawa tayong paraan para mapaamo agad ang maliit na hayop na ito. Hayaan mo akong sanayin ito ng isang araw, o kakainin niya ito. Nakita ni Abigail ang mukha ni Ethan at alam niyang kung tatanggi siya, gagamit ito ng puwersa. Walang magawa, inilabas ni Abigail ang burrowing mouse at tinapik ang ulo nito, bata, mas mabuti pang kainin mo ito. Kahit medyo nakakadiri, mas mabuti na ito kaysa mapunta sa kamay ng lalaking iyon.
Sabi ni Abigail habang naglalakad siya patungo kay Ethan. Kasabay ng isang mapang asar ng ngiti, unti-unting inilapit ni Ethan ang bloodworm sa bibig ng burrowing mouse. Nagpumiglas ang nilalang ngunit wala itong silbi. Malapit nang pumasok ang bloodworm sa bibig nito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na ungol ang narinig. Itinulak ni Ethan si Abigail palayo habang siya mismo ay umaatres, "Mag-ingat ka." Isang malamig na liwanag ang dumaan sa pagitan nila. Muntik nang mahawakan ng nagyayelong sinag ang mga daliri ni Ethan nang hatiin nito ang gumagalaw na bulate. Alam niya ang layuning pumatay na taglay ng sinag. Lumingon si Ethan at nakita ang isang matangkad na binata na halos 10 metro ang layo. Mukhang nasa edad 20 ito at may gwapong mukha. Kumislap ang kanyang mga mata sa lamig, parang pares ng matatalas na espada, sa kanilang dalawa. Sumigaw ng ilang beses ang daga na nagbubungkal at tumakbo mula sa mga kamay ni Abigail at umakyat sa kanyang katawan hanggang sa kanyang balikat. May Panginoon ba ito? Napakunot ang noo ni Ethan. Sumanghal ang binata sa dalawa, pareho kayong may lakas ng loob na tingnan ang espiritu kong hayop. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pinahinto ni Ethan ang paliwanag ni Abigail sa pamamagitan ng pagkaway at itinulak siya sa likuran niya, hindi mahalaga kung may amo ito o wala. Kailangan natin ito ngayon. Hahaha, mahahabang salita. Ngumisi ang binata, ang isang insekto ay nasa ika-5 patong ng chi condensation, habang ang isa naman ay nasa ika-4. Pero gusto mo pa ring paamuin ang akin. Sige, hula ko ay kailangan kitang patayin. Tingnan natin yan. Nakangisi at sinugod ni Ethan ang binata habang sumisilip ang Savage Moon sa kanyang kamay. Yaman ng demonyo mula sa ikatlong baitang. Habang nakataas ang kilay, nawala ang dating paghamak ng binata. Ang malademonyo na kayamanang ito ay isang banta sa kanyang buhay, at sa lahat ng kanyang mga turo, kailangan niyang gawin ang lahat kahit ano pa ang kalaban. Kumikinang ang mga mata niya habang sumusugod kay Ethan, kumislap ang kamay niya at ngayon ay may hawak na itong mahabang espada. Sa isang iglap, tila nagyelo ang mundo. Tila naglaho ang langit at lupa nang bumulalas ang mga kumikislap na liwanag mula sa espada. Walang laman ang lambat. Swoosh! Biglang bumagal si Ethan sa gitna ng kanyang pagsalakay. Maging ang kanyang paligid ay naging mabagal habang ang tanging bagay na hindi naapektuhan ay ang mahabang espada. Malalim na ranggong martial art, ika-7 patong ng bone tempering stage, at ika-4 na baitang na espiritual na sandata. Nakapikit, sinimulang seryosohin ito ni Ethan. Hindi pangkaraniwan ang kabataang ito. Sapat na ang hirap na maabot ang ganitong cultivation sa edad niya, pero nahawakan din niya ang isang malalim na ranked martial art at gumamit ng isang 4th grade spiritual weapon. Sa Imperium Titans, bihira ang mga katulad niya kahit sa 7 bahay ng mga Maharlika. At iyon nga ang sagot. Ang lalaking ito ay maaaring maging isang pangunahing disipulo ng 7 Maharlikang bahay, marahil ay isang tagapagmana pa nga. Ngayon ay nasaktan siya ni Ethan at bukas ay darating ang gulo. Ang tanging pagpipilian ay patayin siya. Sa isang iglap, sumabog ang mga mata ni Ethan sa hanggaring pumatay. Nagulat ang binata. Hindi ba ako ang may kalamangan? Bakit ba ang kapal ng balak pumatay ng batang ito? Sa tingin ba niya ay kaya niya talaga akong patayin? Ngunit sa sumunod na sandali, namutla si Ethan dahil sa ginawa niya. Kahit alam niyang nabagalan siya, isang hakbang lang ang ginawa ni Ethan at naging 5 imahe niya. Nanunuya, ngumiti ang binata, sa tingin mo ba ay kaya mong umakto ng matapang gamit ang ganoong kababang antas ng pagpatay? Ang espada ng binata ay naging 5 at tinamaan ang bawat figure. Ngunit sa sandaling iyon, ang boses ni Ethan ay nagmula sa likuran niya. Ang galing mo sa pag-espada. Sayang naman at nakasalubong mo ako. Napatalon sa takot ang binata, kailan siya nakarating sa likuran ko. Sa sandaling ito nang nalalapit na panganib, sinaksak niya ito patalikod. Perpekto ang pagpuntirya ng sword art, tinarget ang dibdib ni Ethan. Kalmadong tumingin si Ethan, na may kaunting papuri sa kanyang puso, sayang at tapos na. Swoosh! Hindi pinansin ni Ethan ang espadang nakatutok sa kanyang dibdib at hiniwa ang baywang ng binata. Kung magpapatuloy ito, haantong ito sa malubhang sugat ni Ethan at pagkamatay ng binata.
Isang sugat para sa isang pagpatay, sulit naman. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.